Hindi kayo dapat pumunta rito. Ginoong Gong, 3 buwan na ang nakalipas. Ang anak ko, pagkatapos niyang makabili ng isang antigong porcelain mula sa auction house, biglang nagkasakit at nagkaroon ng mga kaliskis ng ahas sa buong katawan. Ako si Tang Yefeng, naglalakas loob humiling kay Ginoong Gong na lumabas at iligtas ang buhay ng anak ko. Kami po ay handang magmakaawa kay Ginoong Gong. Para iligtas ang lahi ko. Anong nangyari dito? Nandyan pa ang kontrata. Ang halaga ng pagsuway sa kasunduan. Ang pamilya Fang. Hindi kayang bayaran. Maaari na kayong umalis. Ginoong Gong. Lahat ng ugat ko ay barado. Wala na akong kaya para iligtas ang sarili. Zichen. Lola, Magmadali kang pumunta sa pamilya Fang sa Yucheng. Imbitahan mo si Ginoong Gangning na lumabas at tumulong. Sa buong mundo, tanging siya lang ang makakaligtas sa akin. Bilisan mo. Bilisan mong pumunta. Lola, Matandang ginang. pamilya Fang ng Yocheng. Tama, pakiusap nating iligtas ni Ginoong Gong si Lola. Tao, Dalagang amo. tagapamahala, ipinasaliksik ko sa iyo ang impormasyon tungkol kay Ginoong Gong. Nahanap mo na ba? Dalagang amo, paumanhin. Hindi namin mahanap ang kahit anong impormasyon tungkol kay Ginoong Gong. Pero narinig namin na noong 1 taon, ang pamilya Fang ay muntik nang mamatay lahat. Ganon din ang panahong iyon. Pumunta si Ginoong Gong at nanirahan sa pamilya Fang. Ikwento mo pa. Nakakabigla nga po, bago tumira si Ginoong Gong sa kanila, sukdulan ng malas, ang pamilya Fang. Lahat sila, nagkaroon ng kakaibang sakit, at naghihintay na lang ng kamatayan. Nang tumira na si Ginoong Gong, isang gabi lang nawala ang sakit ng pamilya Fang. At saka, sa loob ng 1 taon lang, umangat ang pamilya Fang bilang pinakamayaman sa Yocheng. Siyaw mo, umuwi ka na at bantayan ang lola. Kapag may nangyaring kahit ano, agad mo akong tawagan. Ako na mismo ang pupunta sa pamilya Fang sa Yocheng. Linya ng dugo ng pamilya Cheng, agad sumama sa akin sa pamilya Fang sa Yocheng. Magmakaawa kay Ginoong Gong Ning na lumabas. At iligtas si Lola. Opo. Ipagpapalit ang buhay mo. Para sa kanyang kapalaran. Handa ka na ba? 1 taon na ang nakaraan, inihalay ni Fang Changling ang sarili niyang buhay para iligtas ang buong pamilya Fang. Kaya pumayag akong gamit ang wheelchair na ito bilang pako. Itali ang magulong kapalaran ng pamilya Fang sa linya ng lupa para makaiwas sa kaparusahan ng langit. Sa ngayon, 1 araw na lang ang natitira. Basta't ligtas na malampasan ang bukas, maglalaho na ang kaparusahan ng langit. Ginoong Gong. Oras na po para sa birthday banquet. Kailangan niyo nang pumasok at umupo. Ginoong Gong, sandali lang po. Ngayon ay 50 taong kaarawan ni Uncle. Bakit siya nariyan? At nakaupo pa sa special na wheelchair na gawa sa gininto ang itim na kahoy. Hindi ba sobra na ang kabaitan niyo sa kanya? Hindi lang kabaitan yon. Ang 1 taon niyang kinakain, sinusuot at ginagamit. Parang tributo na sa hari. Ang ate ko para magustuhan siya. Ibinigay pa ang paborito, niyang North Song Royal Cup. Bali ganito na lang ba? Lagi siyang palalampasin. Ano pa nga bang magagawa? Sinabi na ng mama bago siya namatay. Dapat daw siyang alagaan ng mabuti. Sabi pa niya, kapag hindi siya naalagaan ng maayos, hindi daw siya matatahimik kahit sa huling hantungan. Amerikana ba? Ako na ang kukuha. Tingnan mo naman ang ate ko. Hindi na siya lumalapit para alagaan. Ang fiance niya, pinipili pa niyang pagsilbihan ang isang pilay. Totoo namang pilay siya. Araw-araw nakaupo sa wheelchair. Kahit saan siya pumunta, kailangang may kasama. Eh hindi ba pilay yun? Hindi masarap ang lasa.
Palitan mo yan. CJ, papalitan ko agad. 50 years nang inayos ang Chanshan Snow Lotus Tea, pero hindi pa rin siya kontento. Hindi lang dapat rare tea, kailangan pagaling sa Wuyishan Changsin Rock, mula pa sa punong ina na tumutubo sa matatarik na bato sa Julong Cliff. Tumatagal ng 1 taon para makakuha lang ng ilang gramo ng tiya. Sarili pa niyang kain at inom, ang dami pang reklamo. Gusto ko nang utusan si Papa, paalisin na siya sa pamilya Fang. Boss Lay. Ginoong Gong, ano po ang inyong nais malaman? Ang anak niyo po ba ay may birth element na tubig? Lately ba, may ginagawang konstruksyon sa Direksyong Timog Kanluran. Paano nyo po nalaman? Totoo po, ilang araw lang ang nakaraan. Nagpagawa ng swimming pool ang anak ko sa sulok ng bahay, sa bandang Timog Kanluran. Ang trigrama ng kan ay nasa ilalim ng tasa. Ang malas sa tubig ay nakatakda na. Hindi tatagal ng 3 araw. Tiyak na. Mapapahamak ang anak niyo dahil sa tubig. Mabuti pa'y agad siyang masaktan. O baka naman. Buwis buhay pa. Ibabalik niyo lang ang lupa. Doon lang makakaiwas sa malas. Sige po. Maraming salamat po, Ginoong Gong, sa inyong gabay. Malaking utang na loob ito. Hindi ko po makakalimutan habang buhay. Uuwi na po ako ngayon. Nagpapanggap na manghuhula, sinong niloloko mo? Ang pinakamataas na planeta sa langit ay lagi nang mabilis magbago. Kung hindi matatag ang kamay mo, huwag kang magdala ng tasa. Maghanda ka ng mga silya. May espesyal na bisita na darating. May bisita. Pero lahat ng upuan ay occupied na. Ano? Ang pamilya Cheng mula sa kapital ng probinsya. Si dalagang amo ng pamilya Cheng, Cheng Ziqian. Siya mismo ang darating. Si dalagang amo ng Cheng Ziqian. Siya mismo ang pupunta. Pamilya Cheng? Sigurado ka bang sila yung pinakamataas na pamilya sa syudad? Pamilya Cheng? CJ, alam ko na. Tama ang sinabi ni Mama. Hindi nga pangkaraniwan si Ginoong Gong. Hindi na nakakapagtaka kung bakit bago siya mamatay. Mahigpit na iniutos sa akin. Naalagaan ko ng mabuti si Ginoong Gong. Ang pinuno ng pamilya Fang. Si Boss Fang dumating na. May darating mula sa pamilya Cheng. Anong Cheng na pamilya? Yung pamilya Cheng mula sa lungsod ng probinsya, pupunta sa bahay natin. Alam mo ba, ang Cheng na yan, sa mundo ng negosyo at gobyerno dito sa Southern Province, sila talaga ang nasa tuktok ng lahat. Sabi-sabi pa nga, halos kalahati ng Southern Province, lahat Cheng ang apelyido. Kung ang pamilya Fang, makakakonekta sa pamilya Cheng, hindi matutumbasan ang magiging kinabukasan natin. Di ba sinasabi na ang pamilya Cheng sobrang misteryoso, mahirap makita? Hindi talaga sumasali sa kahit anong party. Narinig ko rin, ang Cheng na yan, may malaking proyekto na nagkakahalaga ng bilyong piso ngayon. Baka nga. Talagang suswertehin ang pamilya Fang. Bilisan ninyo, ipabot agad ang mga utos, gawing pinakamagara, ang catering at inuman. Lahat ng nandoon, kailangan bumati ng maayos at magalang. Mga bigating pamilya, sobrang mahigpit sa mga kaugalian. Wen Yuan, ikaw na mismo ang mag-asikaso. Ruxuan. Darating na ang Cheng na pamilya. Aayusin ko na ang party, nagmamadali ako. Ikaw muna bahala kay Ginoong Gong. Bakit naman ganun? Hindi naman ako kasambahay niya ah. Wen Yuan, relax ka lang. Ako na bahala kay Ginoong Gong, aalagaan namin siya. Di ba matagal mo nang gusto? Palayasin siya mula sa pamilya Fang. May naisip akong paraan. Anong paraan? Di ba di siya makatayo? Mamaya, pagdating sa bahagi ng pagbibigay ng regalo, ayon sa tradisyon, kailangan tumayo ang mga bata at ianggat ng mataas ang regalo, bilang tanda ng respeto. Pagdating ng time na yun, Sadyang para sa kanya yung, Julong Xian Rui. Yun ba yung jade na bonsai na sobrang bigat, halos ilang kilo? Kaya ba niyang buhatin yun? talagang gusto natin talagang hindi niya mabuhat. Sa harap ng mga bisita at ng pamilya Cheng, mapapahiya siya ng todo. Mapapatunayan na siya nga, ang walang silbing cute lang. Yung tatay mo at lolo mo, grabe ang pride. Siguradong lalayo ang loob nila sa kanya mamaya.
Ginoong Gong. Malapit nang magsimula ang handaan. Ito po, listahan ito ng mga regalo ng mga bata para kay Tito bilang handog ng kaarawan. Pakisilip po. Lalo na yung Jiulong Siyang Rui Jade na pananda. Yan ang pinaka-highlight ng lahat. Kailangan may representative mula sa mga bata. Natatayo at taas ang kamay para maghandog. Magandang simbolo yun. Si Tito mismo ang nagbilin. Nasa parteng handog. Ikaw ang dapat mag-host. Puro malas naman ang laman. Paano magiging maswerte? Ginoong Gong. Ano bang kalokohan yan? Yan ay napakagandang Hechon Jade. Pinino at inukit pa. Di ba ito ang binigay sa iyo ni Lola? Mula sa Nanshan, para sa iyong kaligtasan? Bakit bigla na lang nabasag yan? Ito. Ewan ko, pero may nararamdaman akong hindi maganda. Nabasag na, wala nang magagawa. Ba't ka pa nag-aalala? Si Lola nagdasal para sa safety mo gamit nitong anting-anting. Pangontra sa sakuna at chismis. Ngayon basag na. Ikaw na mismo ang mag-ingat. Ang weird. Sa sinabi niya, parang kinilabutan ako. Ginoong Ye, boss, pinapatawag po kayo saglit. Maghahanda na para sa handog na parte. Oo, noted. Ginoong Gong. Maghanda ka muna ng maayos. Mamaya, pag nandyan na ang handog na parte, susunduan na kita. Di na maaga. Kailangan nating matapos ang paggalang bago dumating ang Cheng family. Nasaan na si Ginoong Gong? Malapit nang matapos ang oras. Umpisa na ang birthday handaan. Mamaya, itong pilay na to, siguradong hindi makapaghahandog. Pag napaikan mo si Ginoong Fang, tingnan natin kung makahinga ka pa sa bahay ni Fang. Darating na si Ginoong Gong. Simulan na natin. Sandali lang, ngayong birthday celebration. Gusto kong si Ginoong Gongning ang magrepresenta para sa batang henerasyon ng Fang family sa paghahandog. Ang Jiulong Siyang Rui Jade na pananda. Hangad ko kay Tito Fang ang mahabang buhay at kaligtasan. Sana tumagal pa ang pamana ng Fang family. Ito, si Ginoong Gong ba talaga ang maghahandog? Di ba pilay siya? Na, saka, tradisyon nating nakatayo. At taas ang kamay hawak ang regalo. Ginoong Gong, alam naming hirap ka sa paa. Gusto mo ba hanapan kita ng taga-suporta sa ere? O gusto mo na lang upuan? Tapos ipasa ang regalo? Medyo mali sa kaugalian. Pero si Tito naman, siguradong di magagalit. Kuya Hao, parang mahirap para kay Ginoong Gong yan. Sa tradisyon ng Fang family, kailangan nakatayo at taas kamay ang maghahandog. Bilang respeto. Ginoong Gong, di ka ba susunod sa tradisyon? Papa, Si Ginoong Gong kasi. Yun ang kaugalian natin. mabigat ang bagay na ito. Babad sa malas, hindi talisman ng swerte. Hindi ito dapat ihandog sa birthday. Ginoong Gong, hindi ka lang tumatayo kaya nagpapalusot ka lang? Yan ay napakagandang Hechon Jade. Pinabasbas pa ng expert, swerte talaga yan. Kung buo ang loob mong maswerte yan, di, ikaw na lang ang maghandog para sa akin. Okay ba yon? Ako. Sige, gagawin ko. Ang lamig naman. Hindi talisman itong bagay na to. Panglibing talaga ito. Hinukay pa mula sa libinang madilim sa timog kanluran. Puno ng malas at negatibong enerhiya, 3 araw ng ganun, pilit na pag-ihandog, hindi ito magdadala ng mahabang buhay. Mas magdadala ng problema. Sinabi ko na, hindi dapat ihandog ang bagay na ito. Nagbalik na ang malas. Sa loob ng 3 araw, ang sino mang gumalaw nito, siguradong madisgrasya.
Ayos ka lang. Nagpapanggap lang yan. Tito, si Ginoong Gong, isang taon nang tumatanggap ng kabutihan dito sa Fang family. Sana nga, bilang pasasalamat maghandog siya ng regalo. Pero ngayon, ganito ang sinasabi niya. Halatang di ka nirerespeto. Di nirerespeto ang Fang family. Tama si Hao Hao. Si Ginoong Gong, isang taon na dito sa Fang family. Siguro, oras na rin para magpakita siya ng ugali. Kung ayaw, ni Ginoong Gong ng Jiulong Siyang Rui. Di tumayo ka na lang para maghandog. Pati ba naman? Yumuko di mo magawa. Feeling mo ba di karapat-dapat ang Fang family? Sa galang mo? Hindi ako gumagalang para. Sa ikabubuti niya. Ang yabang mo naman. Sino ba talaga ang lalaking ito? Tito, ang Cheng family. Isang matandang angkan na may malaking pangalan. Mahigpit sa etiquette. Pero siya, niregalo sa matanda, ayaw magbigay. Ngayon mapapansin ng Cheng family. Magmumukha tayong walang modo. Tama yan. Hindi siya dinala. Dito para gawing santo. Ginoong Cheng, ito na ba iyon? Opo, miss. Tama po, ito nga. Ayon sa tiyak na balita. Nasa loob si Ginoong Gong. CJ. Lahat maghanda, sama kayo sa akin. Para kunin si Ginoong Gong. Hindi na makakahintay si Lola. Opo. Tay. Ang pamilya Fang at pamilya Cheng, parehong kilala sa pagiging magalang. Ngayong araw ng selebrasyon ng kaarawan. Hindi pwedeng magkaroon ng kahit anong pagkakamali. Tay, nalilito ka na ba? Nakalimutan mo na ba kung paano tayo? Pinaalalahanan ni Mama bago siya pumanaw. Si Ginoong Gong ay espesyal na panauhin. Anuman o sinuman, dapat unahin muna siya palagi. Dahil lang sa isang habili ni Mama, pinatira natin siya dito sa loob ng isang taon. Pero simula nang tumira si Ginoong Gong, sa bahay natin, lumago talaga yung negosyo ng kumpanya natin. Ngayon nga, pati pamilya Chen mula sa Kapitolyo ng lalawigan. Tumahimik ka. Ano bang rimasasyon nun sa kanya? Lahat ng yan ay dahil sa pagsisikap natin. Ngayon, gusto kong subukan. Kung tatanggapin ko ba talaga ang paggalang niya? Fang Changling, mukha yatang matigas na ulo ka talaga. Mga kaibigan, Bilang tagapamahala ng pamilya Fang, hinihiling kong magbigay galang sa akin ng mga mas nakababata. Hindi naman siguro sobra yon, di ba? Itong si Ginoong Fang. Kasi di ba pinakasalan lang naman niya si Fang? Noon si Lola Fang ang nasusunod sa lahat, ngayon wala na siya. May lakas pa rin ng loob sabihin siya na ang may hawak ng pamilya. Ayaw mo akong batiin para sa birthday ko? Ayos lang. Kung hindi mo alam sumunod sa tradisyon, turuan ka na lang ng pamilya Cheng kung paano maging magalang. Kapitolyo ng lalawigan. Nandito na ang pamilya Cheng. Senorita, nasa unahan lang po. Siguradong tama ang lugar na ito. Ganyang kagilas. Siguradong siya na ang pinuno dito. Bilis! Ang pamilya Cheng mula sa Kapitolyo ng lalawigan. Nagmamalasakit na humiling kay Ginoong Gong na lumabas. Ginoong Gong. Ako si Cheng Ziqian ng pamilya Cheng. Nagmamakaawa akong tumulong kayo at iligtas ang aking lola. Kahit ano pa ang kapalit, handa ang pamilya Cheng. Ginoong Gong. Ako si Cheng Ziqian ng pamilya Cheng. Nagmamakaawa akong tumulong kayo at iligtas ang aking lola. Kahit ano pa ang kapalit, handa ang pamilya Cheng. Miss Cheng, ano bang ginagawa niyo? Hindi karapat-dapat si Gong Ning na tumanggap ng ganyang malaking paggalang mula sa inyo. Kayo ba ang butler ng pamilya Cheng? Nakilala ko na kayo noon sa samahan ng negosyo sa Kapitolyo. Tayo na po, tumayo na kayo. Ginoong Fang, magpakahinahon ka. Huwag mong pabigatin ang leader. At lalo huwag mong bastusin si Ginoong Gong. Alam ko na kung bakit kayo narito. Umuwi na kayo. Hindi ba't ang mga tao ng Chengja ay narito para bumati ng kaarawan? Bakit ganito? Ganito ba talaga ang pakikitungo ni Sir Fang? At saka, para pa sa batang nakatira sa Fangja, na wala namang ginastos pero kumain at uminom libre, cute pa. Pinapakaluhod pa? Fangja, parang langgam. Hindi kayo karapat-dapat na bisitahin ng Chengja para bumati. Ngayong araw,
Para lang kay Jen siya narito. Sino ba talaga itong si Jens? Bakit niya natatanggap ang pagluhod ng Chenja? Ang Chenja ay kilala na ang kanahawak ang kalahati ng Nansheng, pinakasikat at pinakamakapangyarihang pamilya. Bakit sila mismo pumunta para kausapin si Gongning? Hindi kaya, may kakaibang kakayahan talaga siya. Kanina lang, pinakaluhod ko pa siya. May mga nasabi pa ako. Sir Gong, ang Chenja ay mahalagang bisita. Hindi tama na paalisin mo agad ang mahalagang bisita, di ba? Chief Cheng, malamig dito sa sahig. Ano mang nais niyo sabihin, tumayo muna tayo at mag-usap. Hindi dapat hayaan na ang lalaking yan magkaroon ng koneksyon kay Chenja. Kung hindi, si Wen Yuan, sigurado akong maaga pa niya. Ganyan ba talaga ang pakikitungo ng mga taga-Fangja kay Sir Jens? Hindi ako makapaniwala. Meron pa palang tao sa mundo na umaastang ganito sa punong tagapayo ng Feng Shui. Chief Cheng, lahat ng kinakain, sinusuot at ginagamit ni Sir Gong ay galing sa Fangja. Pwede na ring sabihing parang pamilya na rin siya dito. Ano mang kailangan ay pwede niyong idiretso kay Uncle. Si Uncle na ang bahala tumulong sa inyo. Oo nga, Chief Cheng. Kung meron kayong kailangan, pwede niyo namang sabihin diretso sa akin. Ano, kayo ba sa Fangja ang nagdedesisyon para kay Sir Yensi? Hindi naman, pero, syempre. Chief Cheng. Ang lahat ng gamit at pagkain ni Sir Gong, pinakamahal pa sa lahat, ang wheelchair na yan. Ginawa pa yan sa pinakamatibay, na nabanggit na kahoy. Sir Gong. Maayos naman ang trato sa'yo ng Fangja, ah. Panahon na siguro para suklian mo ang Fangja. Lumabis ka na. Sampalin. Ano, ikaw? Lumabis ka na. Sampalin. Ano, ikaw? Uncle, pakiusap tignan ninyo. Sobra naman si Sir Gong, di ba? Nagsabi lang ako ng totoo. Bakit niya ako? Ang salitang binibitiwan mo ay magiging sanhi ng gulo. Tutulungan kitang magkatotoo yan para di ka na malagay pa sa mas malaking gulo balang araw. Tama na, Gongning. Humingi ka ng tawad kay Hao Hao agad. Kung hindi, huwag mo akong subukan. Para ba sa isang inutil? Lalabanan ng Fangja si Sir Jens. Nakakatawa kayong lahat, ha? Pero si Jay, na rin. Pagkakataon ito para sa Chenja. Sir Jens, malala na ang lagay ni Lola. Balita namin may kakayahan kang magpagaling ng may sakit. Nakiusap ako sa'yo, Sir Jens. Sana pumunta ka sa Chenja. Iligtas mo si Lola. Ha, kaya pala malubha ang karamdaman ni matandang Ginang Cheng. Kaya kailangan ng manggagamot. Ibang bagay di ako sigurado. Pero pagdating sa gamutan, kaya ko siyang pagdesisyonan. Miss Cheng, itong maliit na bagay lang. Kailangan niyo pa ba talagang personal na pumunta rito? Gongning, kanina, tungkol sa pagbati ng kaarawan, may hindi rin tama talaga. Ganito na lang. Ikaw na ang magdesisyon kung magagampanan si matandang Ginang Cheng. Tatanggapin ko na para sa'yo. Sir Fang, totoo ba yung sinabi mo? Sir Fang, ang paghingi kay Sir Jens ng tulong ay usaping buhay at kamatayan. Hindi basta-bastang usapan lamang. Madali lang naman yan. Ano man ang sabihin ko, siya ang susunod. Ako na ang bahala. Papayag siya niyan. Sino ka ba para sumagot para sa akin? Mukhang may tinatago. Si Fang Changling. Hindi lahat ay sinabi sa'yo. Ano bang ibig? Mong sabihin, hindi ko pa nga tinatanggap ang alok ng Chenja, at kahit tanggapin ko man, hindi ko yan gagawin bago matapos ang bukas. Mga ginoot ginang, hindi tamang oras. Pwede ba kayong umalis na muna? Gongning. Pinapakiusapan kitang gamutin si matandang Ginang Cheng. Ni hindi mo man lang ako pinagbigyan? Talagang gusto mong hintayin pa ang bukas bago ka pumunta? Walang galang mo. Kung magalit si Sir Jens at hindi pumunta sa Chenja, patay tayo dyan. Sir Bian, si Lola po tinamaan ng rere na karamdaman sa pulso. Sa buong bansa. Kayo lang po ang punong tagapayo sa Feng Shui na makakagaling yan. Gongning. May buhay ang nakataya dito. Ano pang inaasta mo? Sumakay ka na sa wheelchair at pumunta na sa Chenja. Pwede kong bawiin ang pangakong iyon kay Fang Changling. Pero kapag wala ako sa Fangja, babalik kayo sa hirap na naranasan nyo 1 taon na ang nakakaraan. Handa ka bang akuin ang resulta niyan? Totoo nga. Galing talaga sa City Province, ang mga tao ng Chenja. Siguradong totoo. Dahil pati si Miss Cheng Zikian, sumama talaga.
Balita ko ang tagapagmana ng Chengja, si Cheng Zichen. Hindi pa raw kasal. Baka naman pumunta rito para. Sabi ko na nga ba, bakit nga ba biglang dumating ang Chengja para bumati ng kaarawan? Siguradong may magandang balita. Siguradong may dahilan. Tara na. Tara na. Kayo po ba ang Cheng Zichen? Siya po ba ang panganay na anak ni Cheng? Ruoksuan. Lolo, Miss Cheng. Ito ang apo kong lalaki. Ruoksuan. Ngayon, 26 na taong gulang na siya. Kung hindi ako nagkakamali, kayo po ay 23 taong gulang ngayong taon. Siya. Mas matanda sa'yo ng 3 taon. Sakto lang. Bagay na bagay kayong dalawa. Lolo. Ano ba yung sinasabi mo? Anong masama sa sinabi ko? Ang pamilya Fang at pamilya Cheng. Wala namang kahit anong koneksyon. Kung ayaw nilang magpakasal, ba't pa sila pumunta dito sa pamilya Fang? At saka napili pa. Araw ng birthday ni Papa bilang bisita. walang galang. Ginoong Fang, pakigalang naman po ang sarili ninyo. Kaming mga narito ngayon, hindi pumunta rito para sa pamilya Fang. Lalo na para sa kasal. Hindi para sa mga yan. Para saan naman? Ang matanda naming ginang, matagal nang may sakit, kaya pinadala kami rito, upang personal na imbitahan si Ginoong Gong, para magpagaling sa kanya. May isang lumapit sa pamilya Fang, na gusto lang kumain at uminom na parang bata. Ayon, pero kayang magpagaling din ng may sakit? Kung gayon, bakit nakaupo pa siya sa wheelchair? Tanda ko 1 taon na ang nakakaraan. Dinala siya ni Changeling sa lumang syudad. Hindi naman siya pilay noon Pa, Magising ka nga. Pa. 1 taon na ang nakakaraan. Nung huli kitang makita, kayang-kaya mo namang maglakad, tumalon, batang-bata pa, malakas ang mga braso at binti. Bakit ngayon nasa wheelchair ka na? Hindi ka ba nahihiya? Lolo, ibig mo bang sabihin, 1 taon na ang nakakaraan, hindi naman siya pilay pa? Oo nga, 1 taon pa lang ang nakakaraan. Ayos pa mga pa at binti niya, pero bakit ngayon? Naiintindihan ko na. Sa birthday party ni Papa't ginagawa mo yan. Gusto mo lang ba, mapansin, ng mga bisita dito? Ganun ba? Tumayo ka nga dyan. Sabi ko na nga ba, wala namang tumutulong sa kanya. Ang hirap ng suot niyang barong. Paano niya maisusuot yan mag-isa? Kunyari lang palang pilay. Lolo, pumunta siya sa pamilya Fang, kumakain, umiinom, nagpapalaga. Ngayon nagpapanggap pa na pilay, nagpapakawaawa. Ang bata-bata pa, pero sobrang tuso na, kung hindi lang sa respeto kay Manager Cheng. Yang pagpapanggap mong pilay, hindi kita palalagpasin ngayon. Sige na, tumayo ka na. Sumama ka kay Manager Cheng para magpagaling ng may sakit. Kayong lahat totoo bang, wala kayong pakialam, sa sakripisyong inialay ni Fang Changlin? Itong upo ang gawa sa itim na kahoy ang naging kawil. Napinirmi ang magulong kapalaran ng pamilya Fang sa loob ng 1 taon. Para maprotektahan ang pamilya Fang, na malagpasan ang unos na ito, Fang Changlin, maaari ka nang mapanatag. Ginoong Gong nga talaga ang maihawak sa iyo. Sa palagay ko may kakaibang kakayahan nga si Ginoong Gong. Kanina, bigla na lang gumalaw ang buong katawan ko. Wala akong nagawa kahit anong pagtutol ko. Talagang totoo ito. Siguradong nangyari. Si Lolo Fang talagang napakabuti. Sayang lang at sabi ni Ginoong Gong, bukas pa daw siya makakaalis dito sa Fang family. Si Lolo Fang, yung asawa ng lola ko, baka hindi na siya umabot ng bukas. Kung ganoon, Hayaan mo na lang siyang pumunta ngayon. Ikaw, pilay, bilisan mo nga at tumayo ka mula dyan sa kalbong wheelchair mo. Sumama ka kay Chief Cheng, para iligtas si Lola. itong wheelchair na to, pwede ko namang payagan kang gamitin. Basta kayanin mo lang, yung parusang kasunod nito. Laki naman ng ere mo. Changling, nung pinatuloy ka namin dati, akala mo talaga may saysay ka na dito. Ako nga, matanda na ako, nalampasan ko pa lahat ng hirap sa buhay. Hindi pa ba kakayanin, yung magiging resulta ng paggalaw ko sa wheelchair mo na yan? Ang payapa ngayon ng Fang family, buhay ng anak mo ang ipinantubos dyan. Kapag natanggal sa akin ang wheelchair. Kasama nun, darating ang parusa ng langit. Itong kahinatnan. Baka hindi mo kayanin. Ang pamamayagpag ng Fang family ngayon dahil yan sa dami ng mga proyekto namin. Imposibleng masira agad pamilya natin. Sa tingin ko, ikaw lang ang nagpapanggap na pilay.
Takot ka lang mabuko, kaya nag-iimbento ka ng dahilan. Tama si Hawhaw. Aakuin na lang kitang palabasin dyan. Lolo, wag po. Bago mawala si Mama, sinabihan niya kami. Kahit sino, hindi pwedeng. Bastusin si Ginoong Gong. Kung hindi ang Fang family, mapapahamak talaga. Nung panahon na yon, malabo na isip ng mama mo gawa ng sakit niya. Wala namang pamilyang hindi dumadaan sa problema. Tumayo ka nga. Ikaw, inutil. Pati sa isang sira-sirang wheelchair. Nag-aalala ka pa sa kapalaran ng pamilya natin. Tumayo ka dyan. Kapag natanggal ang wheelchair, mapapahamak ang Fang family. Ang sumubok mamamatay. Lahat ng isinakripisyo ng anak mo, mauwi lang sa wala. Ikaw, nakapagdesisyon ka na ba? Sino ang tinatakot mo ha? Matibay ang katawan ko. Lolo. Wag po. Kaawaan niyo si Lolo. Ginoong Gong, isang taon nang kumakain, umiinom at tumutuloy dito sa Fang family na parang libre lahat. Curious din ako. Ano ba talaga ang kakayahan niya? O sige, gagalawin ko na. Tingnan ko nga anong magagawa mo. Tumayo ka dito. Ito. Lolo. Lolo. Wasak na ang kontrata. Dumating na ang parusa ng langit. Wala na akong kinalaman sa pamilya Fang. Ang kayamanang nakamit ni Fang Changling mula sa sakripisyo niya. Enjoy nyo na lang. Sulitin yung mabuti. Lao Fang, may masamang nangyari. Dali, pumunta ka rito. Ano? Anong meron? Mamaya mo na ikwento. Si Papa, malapit ng bawian ng buhay. Ikaw, nagpapanggap ka lang na pilay. Tumigil ka nga dyan. Hindi ba't sandali lang may sakit si Lolo Fang? Ang labo ah. Parang, wala naman siyang sakit. Oo nga. Kanina, nagkunwari lang akong may sakit. Gangning, napagtripan ka lang. Anong pakiramdam? Anong pakiramdam? Wala na ang liwanag ng kabutihan mo. Ngayon, ang kadiliman ng kamalasan ang pumasok na sayo. Sigurado na ang kamatayan mo. Ikaw, naglalakas loob kang isumpa ako? Ang mukha ko, Kuya Hao. Kanina pa siya ayos na ayos eh. Bakit biglang kumidlat? Itong flower vase na laging nandito. Paano naman nalaglag bigla? Ano ba naman? Kidlat lang naman yon. Ilang flower vase lang naman ang nabasag. Bakit parang gulat na gulat kayo? Alam ko namang, nagkukunwari ka lang na pilay. Di ba, sabi mo, sigurado na ang kamatayan ko? Sabi mong ang Fang family, mapapahamak na, di ba? Lahat naman ng tao, nakita na. Itinayo kita mula riyan. Nagkukunwari ka lang na pilay. Tigas ng ulo. Lolo, Pa, Patay na siya. totoo nga yung, sinabi niya, si Lolo mismo, natama ng bumagsak. nakakatakot. Sino nga ba talaga itong ginoonggong na ito, Lolo? Sinabi ko na sa'yo, wag mong galawin yung wheelchair ni Ginoonggong. Bakit hindi mo ako pinakinggan? Tao, ambulansya. CJ, Dali. Paano nangyari ta? Hindi. Hindi pwede to. Sanay si Papa sa lahat ng hirap. Nung araw nga, nakaligtas siya sa matinding sakit. Ngayon din, malalampasan niya to. When Yuan. Nagkataon lang ta, di ba? Nagkataon lang lahat ng to, tama? Ginoonggong. Maawa ka po, iligtas mo si Lolo ko. Hindi naman po sinadya ni Lolo na mambastos. 8. Mukhang. Hindi lang nagkataon to, matindi ang tama sa ulo, durog ang bungo niya. Mukhang, wala nang pag-asa ang tao. Ganito pala.
Ang lakas ng pinuno ng mga Jumancer. Sadyang dumating. Din ang kabayaran. Ginoong Gong. Doktor. Kamusta po si Lolo? Pasensya na po. Malala ang pagdurugo sa utak ng pasyente. Wala na po siyang palatandaan ng buhay. Maghanda na po kayo para sa burol. Papa, Bakit naging ganito? totoo ngang namatay siya. Nagkatotoo nga, ang sinabi niya. Lolo. Lolo. Ayos-ayos na birthday handaan. Bakit naging ganito? Walang wheelchair na ginamit. Malaking sakuna para sa pamilya Fang. Kung sino mang gagalaw, mamamatay. Sir Gong. Totoo ba lahat ng sinabi mo kanina? Dumating na ang ipinasya ng langit. Ang pamilya Fang. Magpapatuloy sa sakuna mula noong 1 taon. Kayo. Bahala na kayo sa sarili nyo. Sir Gong, kanina ang lolo ko. Nagsalita siya ng bastos. Napagsilbihan na niya ang parusa niya. Nakikiusap ako sa'yo. Pakiusap, wag mo sanang pabayaan ang pamilya Fang, pwede ba? Ako na ang luluhod at hihingi ng tawad para sa kanila. 8. When Yuan. Huli na. Wala naman akong balak magtanim ng sama ng loob. Pero ipinilit ninyo, kaya walang ibang dapat sisihin sa naging resulta. Simula ngayon, hinding-hindi na ako babalik sa bahay ng pamilya Fang. Sir Gong. Pakiusap, wag mo sanang iwan ang pamilya Fang. Pa, Bakit hindi ka pa lumuhod at humingi ng tawad? Sir Gong, lahat ng sinabi mo kanina, nangyari na. Kung ayaw ninyong mangyari sa pamilya Fang, ang matinding sakuna, hayaang manatili si Sir Gong. ang dami-daming bisita. Tapos gusto mo bilang nakatatanda, luluhod pa ako at hihingi ng tawad sa kanya? May pagmumukha pa ba ako niyan? At saka, kanina naman ay wala akong sinabing masyadong masama. Anak, Ganito na ang nangyari. Wala nang dapat ipaliwanag pa. Ang pamilya Fang. Nakatakdang mamatay. Umalis na tayo. tigil ka. Pa, bakit ayaw mong maniwala sa akin? Bakit? Bakit nung sinabi ko na huwag mong hayaang lumuhod si Sir Gong sa birthday, ikaw pa ang nagpumilit na ipaluhod siya? Bakit? Sinabi ko na nga sa'yo na payuhan si Lolo, na huwag galawin ang wheelchair ni Sir Gong. Pero tinangkan niyong subukan. Ngayon, wala nang pakialam si Sir Gong sa atin. Ano na nang gagawin ng pamilya Fang? Ano na nga ba? Kinakain niya ang pagkain ko, ginagamit niya ang gamit ko, tapos siya pa ang nagyayabang sa harap ko. At saka naman, itong chandelier ay 7 o 8 taon na dito, baka naman bumagsak na dahil hindi na maganda ang kalidad. Anong nakakagulat doon? Tigil, huwag kang magmakaawa sa kanya. Umalis na si Sir Gong. Kung sa araw na to lumabas siya sa pintong ito, hindi na siya babalik kailanman. Hindi pa rin talaga ako naniniwala na kapag nawala si Sir Gong sa buhay ng pamilya Fang, hindi na tayo mabubuhay. Ang matandang si Fang. Kakapalan niya sa wheelchair niya. Tapos bigla siyang nabagsakan at namatay. At kanina sa party, naisip ko pang ipahiya siya sa harap ng lahat. Paano mangyayari yun? Sobrang imposible naman na magkaganon. Kung nabasag ang pendant ng swerte, edi nabasag na. Wala naman yun. Bukas pwede naman akong magpagawa ulit ng bago. How? Ano bang sinasabi mo dyan? Wala naman akong sinasabi ah. Ayos lang ako. Ngayon, ang pamilya Fang. Sobrang daming proyekto, parang kasagsagan ng panahon. Sa isang salita lang ba niya? Guguho na agad ang pamilya Fang? Ano, ganun din ba tingin mo? Ganyan din nararamdaman ko. Masyado niya kasing pinapalaki ang sarili niya. Mr. Fang. Huwag niyo sanang masyadong. Iniisip ang nangyari ngayon. May urgent pa kaming kailangang asikasuhin. Mauna na kami. Mauna na kami. Aalis na kami.
May gagawin pa rin kami. Palis na rin kami. Ano? Nawala na ang lahat ng swerteng enerhiya. Puno ng malas ang paligid. Bumagsak ang kidlat sa bahay. Lahat ay mawawala. Ito ay tanda ng pagkawala ng swerte. Simula ng mga malas na darating mula sa langit. Fang Changling. Sa huli, nabigo pa rin sila sayo. Simula ngayon, ako at ang pamilya Fang. Wala nang natitirang koneksyon. Mula ngayon, wala na akong pakialam kung ano pa ang mangyari sa pamilya Fang. Ergong, paglabas mo ng main gate ng pamilya Fang. Biglang may kakaibang pangyayari agad na naganap. Hindi na ito simpleng pagkakataon lang. Mukhang totoo ngang may malaking problema ang pamilya Fang. And Gong. Nakita ko lahat ang nangyari sa pamilya Fang ngayong araw. Dahil kinuwestiyon ng pamilya Fang ang kakayahan mo. Baka pwede naming hilingin na magpunta ka sa pamilya Cheng para gamutin ang lola ko. Lubos naming pahahalagahan. Ang gagawin mong kabutihan at tulong. Hindi ka namin babaliwalain kahit kailan. Kung gusto ninyong gumalaw ako, may kapalit ito. Kaya ba itong bayaran ng pamilya Cheng? Basta mapapapunta ka, Jin Gong. Gagawin ng pamilya Cheng ang lahat. Marunong kang rumespeto ng mga patakaran. Yung naiwan sa bahay. Siya yung isa pa. Si Emil kay iyon, sa kayong batang si Mo. Bantay sarado ang lola. Hindi siya umaalis. Ergong, tuloy ka. Ate, ano na ang balita sa pamilya Fang? Ha, ano? Dahil lang sa sinabi ni Mr. Gong. Biglang nabagsakan si matandang Fang. Nang chandelier at namatay siya. Sabi ni Emil Gong noon, pag iniwan niya ang wheelchair niya, guguho ang pamilya Fang. Kung sino man ang gumalaw ng wheelchair, mamamatay. Ibig sabihin, si matandang Fang mismo ang gumalaw sa wheelchair. Tama. Matapos hilahin ni matandang Fang si Emil Gong pababa mula sa wheelchair. Sa 10 segundo lang, namatay siya agad dahil nabagsakan ng chandelier. Pakiramdam ko si Emil Gong, kaya niyang kontrolin ang malas. 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 Siyaw mo, may isa pa akong gustong sabihin. Pakiramdam ko si Emil Gong ay may kakayahang kontrolin pati ang swerte, at pati na yung linya ng enerhiya ng lupa. Hindi siya ordinaryong tao. Para siyang isa sa mga kilalang eksperto na may natatanging karanasan. Parang yung nag-areglo ng Dragon Pillar sa Maynila noon. Dragon Pillar sa Maynila. Halika rito. Bigyan ng espesyal na investigasyon si Mr. Gong. Tingnan kung 1 taon bago siya dumating sa pamilya Fang. Mayroon ba siyang kaugnayan sa anumang internasyonal na pambihirang pangyayari, tulad ng Feng Shui o Dragon Vein na insidente? Opo, pangalawang dalaga. Lola. Mukhang di basta-basta si Gong Ning. May pag-asa ka na. And Gong, yung nangyari ngayon sa pamilya Fang, talagang nakakabilib. Isang salita mo lang, buhay o kamatayan na agad. Isang galit mo lang, may dumating ng parusa. Walang katulad ng abilidad mo sa mundo. Ang kapahamakan ng pamilya Fang. Simpleng parusa lang yan ng maliit na kalokohan. Ang tunay na nakakatakot na Feng Shui killing field. Kayang yumanig. Sa isang lungsod, pati na isang buong bansa. Ang tinutukoy mo ba ay yung Noon sa Maynila, kung saan nagtayo ng tulay, yung ilalim ng bridge supports, yun ang sentro ng Dragon Vein ng lungsod. Mahirap palalagyan ng poste kasi, hindi hadlang ang dragon, kundi
Laban ng enerhiya ng lupa, kung hindi ginamitan ng dasal ng Budismo, at tinuloy pa rin ang pagtatayo, magagawa ba ng Maynila ngayon ang itsura niya ngayon? Iyon ay, labanan ng tao at ng lupa. Pilit na pinagpanalunan. Pero, may mga taong pabaya, gumawa ng lagim na mga ritual. Narinig mo na ba, na dati daw may mga banyagang masamang albularyo? Nagplano umanong, maghukay at maglagay ng mga pakusa, ilalim ng palasyo sa ibang bansa. Binalak nilang, saktan ng dragon vein, putulin ang swerte ng bansa. Yang ganoong klase ng gawa, salungat sa langit at nagpapabawas ng buhay. Ang nagsagawa at nagutos nito, wala ni isa ang nagkaroon ng magandang katapusan. Narinig ko na rin ng kaunti. Ibig mong sabihin, ang sakit ng lola ay may kaugnayan din. Sa ganitong level ng pangyayari, Ang pamilya Cheng ay lumalaki at yayaman. Hindi maiiwasang maging tinik sa mata ng iba. Kung ganun na, sa lumang bahay ng pamilya Cheng, may 3 malalakas na malas na tumatama mismo sa pintuan. sa totoo lang. Noon, gumuho ang southeast corner ng ancestral house. 3 tao ang namatay dahil nadaganan. Hindi iyon simpleng aksidente. May gumawa talaga ng bitag para putulin ang dragon vein. Ate. Ano yun? Si Mr. Gong. Papunta na siya dito sa pamilya Cheng. Ayos, ang galing. Makinig kayong lahat. Siguraduhin ninyong pinakamataas na antas ng paggalang. Malugod nating salubungin si Ginoong Gong. Walang pwedeng magkamali kahit kaunti. Pangalawang dalaga, totoo po ba na pumayag na talaga? Si Ginoong Gong nagamutin si Lola. Itong si Ginoong Gong, sino ba talaga siya? Totoo ba talagang kaya niyang isang salita lang, pwede nang? Si Lola ay may mataas na katungkulan. Napakarami ng nakilalang tao. Kung siya na mismo ang nagsabing imbitahan si Ginoong Gong, siguradong hindi siya basta-basta. Lahat ng tao ng pamilya Cheng. Sumama agad sa akin sa harapang gate, malugod nating salubungin ang pagdating ni Ginoong Gong. Opo. Si Ginoong Gong ay may kakaibang kaalaman. Siya lang ang tanging pwedeng magpagaling kay Lola. Sana po ay tratuhin ninyo siya ng may galang. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay na makaka-offend sa kanya. Opo. Per. Masyado namang pinapataas ni pangalawang dalaga si Ginoong Gong. Pati raw isang salita lang niya, pwedeng magdesisyon ng buhay at kamatayan. Totoo ba talagang may ganun na tao? Sinasabi ko sa'yo, pinsan. Problema na yan ng mga dalaga. Sumusobra ka na sa pakikialam. Ginoong Gong, maaari na po kayong bumaba ng sasakyan. Cheng, itong ritual na ginagawa mo, parang tradisyon na noong 100 taon na ang nakaraan. Kailan mo natutunan yan, Cheng? Pangalawang dalaga. Sa itsura ni Cheng, hindi naman siya sanay. Mukhang unang beses niya itong ginagawa. Malay mo. Baka si Ginoong Gong mismo ang may gusto ng ganito. Siyaw mo. Ito si Ginoong Gong. Ginoong Gong. Ito namang si Xiao Mizi mo. Ang buong angkan ng Cheng, matagal nang naghihintay para salubungin si Ginoong Gong. Maitim na ulap ang bumalot sa langit. Ang malas ay naging demonyo. San man ito dumaan, lahat ay nawawasak. Hindi na ako nagtataka kay Cheng Qingxiu, kaya kayo pinapunta para kumbidahin ako. Tumayo na kayong lahat. Ang weird naman. Paano niya nalaman na si Lola ang nagpadala para sunduin siya? Hindi ko naman sinabi yun. Ginoong Gong, matagal nang malubha ang sakit ni Lola. Lahat ng doktor na dumating, sabi nila wala na raw silang magagawa. Kaya sana, sumama po kayo sa akin sa Cheng Mansion. Para kayo na ang tumulong magligtas. Huwag kang magmadali, may sariling patakaran ako. Sigurado ka bang alam niyo lahat? Anong mga kondisyon? Eldest Miss, na-verify ko na. Simula nang tumira si Ginoong Gong sa pamilya Fang nitong 1 taon, puro mamahaling tela ang suot niya, at pinakamasasarap na pagkain ang kinakain niya. Bawat bagay, ay panghari ang kalidad. Kung gusto natin siyang panatilihin sa Cheng family,
Dapat, top tier din ang trato natin sa kanya. Walang problema doon. Pero, may espesyal bang dahilan diyan? Eldest Miss. Papunta pa lang ako. Tinanong ko na si Ginoong Gong. Sabi niya, kung ordinaryong tao ang gustong, magpagamot o baguhin ang kapalaran niya. Iyan na raw ang pinaka-minimum na standard na tanggap niya. Ang kapalaran ng lahat ng bagay sa mundo ay itinakda ng langit. Ang buhay at taning ay buod ng kapalaran kung may karaniwang tao na gustong baguhin ang tadhana. Dapat may dugo ng malapit sa pamilya. Isusugal ang sariling buhay para magapit. Fang Changeling, isang buhay lang hindi sapat para matiyak ang katiwasayan ng lahat ng tao sa pamilya Fang. Kaya, dapat gumamit ng material na bagay upang maging pantubad. Ginoong Gong. Ito ang daang taong ginsing mula sa bundok Tiangbay. Medyo kulang pa sa edad, pwede na siguro gawing pampalamig na salad. Ang tinutukoy kong material na pantubad. Hindi ito ang klase ng bagay na ganito lang ang antas. Ang malas ay naging demonyo, san man ito dumaan, walang natitirang buhay. Hindi ito normal na sakit. Ito ay malas na kalagayan ng kalikasan, na may masamang baliktad na epekto. Mukhang, si Chen Qingzhu ay nakialam sa bagay na hindi niya dapat galawin. O kaya naman, nasagasaan niya ang plano ng ilang tao na agawin ang kapalaran ng Dragon Vein. Paano niyo nalaman? 3 taon na ang nakaraan. Si Lola ang nanguna para pigilan ang plano ng isang international na grupo sa border na magkunwaring investment project para pataasin ang malas ng kalikasan ng aming bansa. Pagkatapos noon, lumala na ng lumala ang katawan ni Lola. Ganoon nga. Kapag masyadong nadikit sa kapalaran ng bansa, Dragon Vein, siguradong may masamang epekto. Ang iligtas siya ay laban sa kapalaran ng langit. Napakalaking kabayaran ang kailangan. Ngayong gusto ng Cheng family na iligtas si Chen Qingzhu. Hindi sapat ang kaya bayaran ng mismong apong babae niya. Kaya, material na bagay na lang ang ipalit. Ginoong Gong, basta mailigtas niyo lang si Lola. Kahit anong kapalit, handa akong ibigay. Pasok po kayo. Ito ba yun? Ito ay 5 elements anti-malas array. Mamaya, malalaman niyo kung para saan. Uy, bakit biglang? Nagsilipaktaw ang mga tuyong puno. Anong sabi mo? Umalis na si Ginoong Gong sa pamilya Fang. Ayos na ayos. Ba't ka tumatawa? Magsalita ka naman. Mga bulilit ng pamilya Fang. Napalayas na nila si Ginoong Gong. Totoo ba yan? Talagang totoo, walang kaekek-ekek. Malamang si Ginoong Gong ngayon. Nasa Cheng family na. Tila pabor ang tadhana sa akin. Tandang tang, hintayin mo ako. Ihanda ang sasakyan. Boss, umalis na ang mga bisita lahat. Sinabi ko na rin sa kanila, yung nangyari sa party, hindi na nila ipagsasabi pa. Sige, noted. Umalis ka na muna. Kanina, tumawag ang project manager. 2 ring lang, biglang binaba. Tumawag ako pabalik, hindi rin sinagot. Pakiramdam ko, hindi maganda to. Tumigil ka nga. Totoo bang pinaniniwalaan mo lahat ng sinasabi ni Gangning? Ang pamilya Fang natin, delikado ba talaga tayo? Di ko alam. Pero kung wala siya, bawas gastos, tayo sa Fang family, yan sigurado. Nung bagong dating si Ginoong Gong, pinaniwala mo pang buenas siya ng pamilya. Halos lahat ng maganda, ibinibigay mo sa kanya. 1 taon pa lang ang lumipas. Ba't parang sobrang kuripot mo na? Anong buenas? Lahat ng meron ng pamilya Fang. Pinaghirapan naming makuha. Wala siyang kinalaman dun. Hoy! Anong sinasabi mo? Sa project site ng pelikula sa labas ng syudad, nagukay sila ng isang lumang libingan. Nasaan ang project manager nyo? Ano bang ginagawa niya? Ganito kalaking bagay. Ba't ngayon mo lang sinasabi sa akin? Boss Fang, hindi lang lumang libingan ang nahanap. May natagpuan silang bronze na kabaong. Punong-puno ng ukit na orasyon. Lahat ng tao sa site. May lagnat at kung ano-anong pinagsasabi. Lahat ng boss sa engineering. 1 oras na ang nakakaraan, dinala na ng pulis. Ano? So paano na yung lugar na yon? Pilit na pinatigil ang construction.
Ibig sabihin, yung halos 10 bilyon kong project. Ganun na lang. Wala na akong mababawi. Nasira na lahat. Sa site ko. Bakit biglang may lumitaw na ancient na libingan? Lahat ng sinabi ni Gongning, nangyari. Una, namatay si Lolo dahil sa chandeliers. Tapos nagkaproblema rin ang project. Hindi totoo yan. Nagkataon lang talaga. Ano, Fang? May masamang balita. Yung tinrabaho nating, tunnel ng tren noong nakaraang taon bumagsak, may mga tao sa isang bagon, na natabunan sa loob. Fang. Lumabas na sa trending to. Yung opisyal sa kabila, kakapasa lang ng memo 1 minuto na ang nakalipas. Sabi gusto nilang kanselahin. Lahat ng kontrata nila sa Fang Group. Hindi ito totoo. Yung nakikita mo, akala mo si Kiwi Gong lang sa Fang family. Nagastos lang ng konting seda at saa, pero hindi mo naisip kahit minsan. Lahat ng meron ang pamilya Fang ngayon, lahat yon dinala dito ni MB Gong. Hindi. Pinaghirapan ko to lahat. Pa, anong nangyari sa'yo? Pa, kumusta ka na? Huwag mo akong takutin. Patay. Parang may naipit kay Papa. Si Gongning too. Siguradong tumama na naman yung mga sinabi ni Gongning. Lahat ng sinabi niya natutupad. Palaging may mamamatay. Magugunaw daw pamilya. Ano nang gagawin natin? Ayokong mamatay. 8. Hindi panahon ngayon para umiyak. Bilis, dalhin si Papa sa ospital. Pa, kapit ka lang. Dadalhin ka namin sa ospital. Pa, ayos lang to. Tiisin mo pa ng kaunti. Malapit na tayo sa ospital. 8. Hindi siguro mangyayari yon, di ba? Kakamatay lang ni Lolo. Si Papa naman ngayon. Hindi magkakaganon si Papa. Liko lang tayo sa kaliwa at ospital na agad yon. Roxuan, okay ka lang ba? Roxuan. Pa, anong lagay mo? When Yuan. Papa naniniwala na sa'yo. Ito na ang karma natin. Bilis, pumunta ka sa Cheng family sa syudad. Imbitahan mo pabalik si Mr. Gong. Bilis. And Gong, ang kwarto po ni Lola nandyan lang sa tabi. Malubha na ang kalagayan niya. Sana po. Walang problema. Nandito na ako. Ano man ang sakit niya. Kaya kong gamutin kahit kailan. Pero bago yun, kailangan kong maligo at magbihis. Pakiayos muna lahat. Sige po. Magpahinga muna kayo saglit. Ipapautos ko kay Chief of Staff na ayusin lahat. Opo. Gong, may iba pa po ba kayong utos? Bago ako maligo. Kailangan siguraduhin niyong, nag-aapoy ang pinakamahal na puting dragon musk sa kwarto ko. Puting dragon musk po, lahat yan puro higit 100 taong kayamanan. Para lang maligo, gusto niya magpaapoy ng insenso, nagkakahalagang, 1,000,000 kada gramo, sobrang luho naman nun, yung gagamiting tubig. Kailangan galing sa 100 Chanshan Snow Lotus, na binabad sa tubig mula sa natutunaw na yelo sa bundok. Yung Chanshan Snow Lotus nga ang hirap na kuhanin. Tapos 100 pa ang kailangan, kahit nga si ate magkasakit, hindi magawang gamitin yung pinakamahalagang yaman. Gagawin lang niyang panligo. Yung mga susunod kong isusuot, dapat gawa sa pinakamahal na tela ng ice silkworm, tapos pananahiin ng mano-mano. Yung mga kailangan ko. Magagawa niyo ba lahat? Ito pa ba ang guest? Malinaw pa sa araw. Para sa kanya para kang nag-aalaga ng Diyos, kahit nga mga boss ng Xiao family, hindi ganyang kaluhong lumalampas. 8. To na. Sige na, bilisan mo. Opo. Gong, ayusin na po namin agad. Hindi ka aya-aya sa mata. Si Henge Gong, kontento ba siya? Sa tingin ni Mr. Gong, itong set ng tsaa. Hindi niya talaga magustuhan. Ano? Ni ang pinakamahal na porcelain, hindi niya type.
Ate, pwede bang unahin muna natin ang pag-alaga kay Lola? Kung magpapatuloy pa to, baka di na kayanin ni Lola. Wag na. Naniniwala ako sa panlasa ni Lola. Pumunta ka sa vault ng bodega. Kunin mo ang paborito kong Julong Baijiu Cup. Ibibigay mo iyon sa kanya. Sige po. Unang anak na babae. Yun bang Baijiu Cup na yon, hindi mo pa nga nagamit. Paano mo ipapagamit kay Emergong? Isa pa, dito sa mundo, walang ganon na hindi mo muna pinapakita ang sarili mong kakayanan, tapos sarili mo agad ang pinapauna ng iba. Patawarin niyo po, unang anak na babae. Madaldal lang ako. Unang anak na babae. Pinakamataas na pamilya sa Central Province City, Tang at Su dumating para bumisita. Ngayon, nasa labas na ang sasakyan nila. Tang at Su. Sila ang kalahati ng lakas sa Central Province. Bakit sabay silang bumisita? May sinabi ba sila kung bakit sila nandito? Wala naman. Pero, nagkataon lang talaga, nagkaproblema ang preno ng kotse nila. Akala namin, mababangga na nila ang mansyon ng Cheng. Pero, pagdating sa gate ng Cheng Mansion, biglang may sumabog na gintong liwanag, sabay na huminto ang dalawang sasakyan. Si Gong. Nagtayo siya ng 5 elemento anti-malas formation sa gate, kaya nailigtas niya kaming lahat. Mukhang malaki ang isyu na to. Lahat, sumama kayo sa akin sa main gate para salubungin sila. Xiao Mo, ikaw at ang magkapatid na Cheng Ping at Cheng Fan, dito lang kayo. Alagaan niyo si Gong ng maayos. Ano mang hingin niya, gawin niyo ang lahat para matugunan. Sige, alam ko na. Ang mga pamilya sa Central Province na ito, hindi naman tayo, nagkakadaupang palad ng Cheng family. Bakit biglang nagbisita sila ngayon? Dahil ba kay Ergong? Sino ba namang mayaman na tamad, walang magawa? Tapos magpapasok pa ng Diyos-Diyosan sa bahay. Pangalawang anak na babae. Ang Jiulong Baijiu Cup, tinanggap na ni Mr. Gong. Pero ang sabi niya, di siya masyadong kontento sa tsaang inihain. Ang dami talagang arte. Pumunta ka. Dalhin mo ang natitirang tsaa sa bodega, yung daang taon na wuyi siyang dahong pau. Dalhin mo yun sa kanya. Opo. Ano na naman problema? Ang dahong pau, tinanggap na ni Mr. Gong, pero sabi niya, kulang daw ang tsaa, pinakuha pa ako ng dagdag. Kulang daw. Binigay ko na sa kanya 1 liyang, hindi 1 gramo lang sapat na yun, pwede na siyang magtsaa hanggang bukas. Si Mr. Gong. Sabi niya, gagamitin niya ang dahong pau para magluto ng itlog ng pugo. Baka naman. Gagamitin niya ang aroma ng tsaa para sumapi sa lupa, tapos gagawa ng aroma formation. Para sa gamutan ni Lola mamaya. Sa tingin mo, ano ba talaga ginagawa niya? Dahong pau gagamitin pang luto ng itlog ng pugo. Akala yata niya, ang pera ng Cheng family, parang nililipad lang ng hangin. Feeling ko, nagmamarunong lang siya at nagmamaang-maangan. Pangalawang anak na babae. Pupuntahan ko na siya para turuan ng leksyon. Ang daming arte, akala mo kung sino na. Kuya, huwag kang padalos-dalos. Pangalawang anak na babae, nakalimutan mo ba ang bili ni unang anak na babae? Kahit anong hingin ni Ergong, dapat natin sundin. Sundin siya. Simula pa nang pumasok siya dito. Kahit ano na lang ang hanap, ito hindi pwede, yun kulang pa raw. Ang wuyi siyang dahong pau, pinaghirapan pa ni ate, ang hirap-hirap kuhanin. Si ate nga, ni Cha Dust ay di pinapansin. Tapos si Mr. Gong, ayos lang daw, gagamitin pang luto ng itlog. Hindi ba't ang dami talagang arte? Lumalala na nga, ano ba tawag dun? Pangalawang anak na babae, sandali lang. Huwag ka munang magpadalos-dalos. Langit at lupa, walang hanggan. Daan ng mundo. Jurugin. May gintong liwanag ng kabutihan na nagpoprotekta. Ang malas? Sa ngayon, hindi basta makapasok sa Cheng family. Si Mr. Gong. Naligo ka na, uminom ka na ng tsaa. Kailan mo gagamutin si Lola? Hindi pa oras. Huwag natin pilitin na baguhin ang tadhana. Kung pipilitin, malaki ang kapahamakan. Hindi pa oras, o sadyang gusto mo lang kaming pahirapan. Gamutin lang si Lola, hindi na kailangan pa ulit-ulit kang magpahinga. Tama na, huwag ka na magsalita. Ergong. Wala kaming intensyon na pagdudahan ka. Pero si Lola, malala na ang lagay. Nag-aalala lang kami, baka pwede mo nang. Di sana. Hindi na lang kayo lumapit sa akin. Di sana.
Hindi na lang kayo lumapit sa akin. Opo. Para tawagin si Mr. Gong, kailangan pa ng mahigit 100. Taong putinglong siya nga lang. Maligo, kailangan ng 100 bulaklak ng snow lotus, na binabad sa malamig na spring water. Itong wuyi siyang dahong pau, mas mahal pa sa ginto, pero ginagamit mo lang para magluto ng itlog ng pugo. Hindi ko rin inakala. Akala ko, Diyos-Diyosan ka talaga dito. Kung ang Cheng family, hindi nila kayang bayaran kahit gaano kababa ito. E di si Cheng Ziqian na lang ang maghanap ng mas magaling na manggagamot. Mr. Gong, dumating ka para gamutin si Lola. Pero ngayon, wala ka pang nagagawa. Naubos mo na ang mga mamahaling gamit ng Cheng family. Ganon ka na lang ba aalis? Hindi yata tama. Ang karma hindi pa tapos. Tama, hindi nga dapat. Kanina, wala namang hawak siyang kahit ano. Saan nang galing ang wooden box na yan? Kuya, siya ang hirap na hirap. Hanapin ang unang anak na babae. Pag umalis siya, paano natin ipapaliwanag kay unang anak na babae? Hindi ako naniniwala na may lakas loob siyang umalis. Ngayon, tapos na ang ugnayan. Ko at ng Cheng family. Ginoong Gong. Sa tingin niyo ba, isang ganitong sira-sirang bergamot lang kaya nang bumawi sa lahat ng nagawa niyo sa pamilya Cheng? Ginoong Gong, ang pamilya Cheng namin. Hindi na ganun kaimportante yung mga bagay na yan. Ang totoo, ang sakit ni matandang ginang, talaga namang napakadelikado na. Pwede siyang manghina o mawala. Kaya baka pwede po ba kayong tumulong muna? Malinis na ang usapan namin ng pamilya Cheng. Kung gusto niyo pa akong pakiusapan. Kahit magluhod kayo ng 3 beses at magmano ng 9 na beses, baka hindi niyo pa rin ako makikita ni minsan. Sabihan niyo na lang si Cheng Ziqian na humanap na lang ng ibang magaling. Ikaw, ako, si Ginoong Gong. Ginoong Gong. Hindi ba't kakaalis lang ni Ginoong Gong? Bakit biglang nawala na siya? Ikalawang dalagang Panginoon, talagang medyo padalos-dalos po kayo kanina. Sabi ni ate, dapat magalang natin siyang alagaan. Bakit pa po ba kayo nagsabutan? Ako raw ang padalos-dalos. Bakit hindi mo sabihin na siya ang makapal ang mukha? Gumamit na nga siya ng napakaraming magagandang bagay ng pamilya Cheng. Ni minsan hindi pa nga nagpakita kay Lola, aalis na lang bigla. Problema na yan ni ate. Ngayon nag-walkout si Ginoong Gong dahil sa'yo. Paano natin to ipapaliwanag kay ate? Mga tiyak, pumasok po kayo. Medyo masama ang pakiramdam ni Lola. Hindi siya pwedeng makipagkita. Pasensya na po sana, wag niyo po sana sisihin. Umupo na lang po muna kayo. Papainumin ko kayo ng tsaa. Ayos lang, wala yon. Hindi na rin kailangan umupo pa. Ang totoo. Balita lang kasi namin, na si matandang ginang Cheng ay may dinaramdam, kaya dinalaw talaga namin siya. Kung sakaling ang makita namin si Ginoong Gong, baka pwede namin siyang malaan kay Tang family, para gumaling na ang anak ko. Dapat hindi mapansin ng Cheng family na nandito kami para agawin siya. Kundi, hindi maganda ang kalalabasan. Dapat nga magpakita kami ng magandang pakikitungo. Pero, Ikalawang dalagang Panginoon. Ate, di ba sabi ko bantayan niyo si Ginoong Gong? Bakit kayo ang andito? Si Ginoong Gong, umalis na siya sa pamilya Cheng, ayon sa narinig ng mga katulong, nasa Yun Hishan. Naraw siya ngayon. Xiao mo. Umalis na pala si Ginoong Gong sa pamilya Cheng. Ano bang nangyari? ate, yung si Ginoong Gong, sobra siyang maarte. Ginamit pa niya, yung dahong pau na ikaw na nga lang ayaw mong inumin. Ipinanglaga lang niya ng itlog ng pugo. Hindi ko na talaga kinaya. Napagsabihan ko siya. Sino ba namang mag-aakala? Nasasabihin niyang maghanap na lang. Daw tayo ng iba pang mas magaling. Tapos umalis na siya. 8. Nag-aalala rin si pangalawang ate, dahil sa kalagayan ni Lola. Gusto niyang ipagamot agad, kay Ginoong Gong si Lola. Pero hindi namin inasahan, na bigla siyang magalit nang hindi man lang nagpaliwanag si Ginoong Gong.
Bastos. Bastos. Sino nagsabi sa inyo na pakialaman nyo to? Ate. Hindi naman talaga namin. Sinisiraan si Ginoong Gang. Sobrang magastos lang talaga siya. Tingnan mo. Sa dami ng magagandang bagay na binigay ng pamilya Cheng natin sa kanya. Pagkaalis niya, isang kabaong gawa sa kahoy lang ang iniwan niya. Sa loob nun, may bulok na prutas lang na parang dalandan. Tapos ang sabi pa, pantay na raw kami ng pamilya Cheng. Tingnan mo naman. Isang prutas lang yun. Alam mo ba kung magkano halaga nun? Ewan ko. Pero ang tanging, sigurado ko lang, ay ito'y iniwan ni Ginoong Gong. Siguradong hindi ito basta-basta. Mga cute na bata, ang hirap na mapapantasi. Ginoong Gang dito sa bahay, pero hindi man lang natin siya napigilan. Pero okay na rin, kung dito pa siya nanatili sa Cheng family. E paano pa tayo magkakaroon ng pagkakataon? Pero mamaya, kunin mo yung prutas. Malay mo, magagamit pa yan. Pag nagsanib tayo ng puwersa, siguradong makakabalik natin si Ginoong Gong sa bahay natin. Sabi mo, ang iniwan lang ni Ginoong Gong ito lang talaga, para putulin na ang kaugnayan sa pamilya Cheng. At humanap na lang tayo ng mas magaling. Oo nga. Ikaw naman, batang to, hindi mo man lang nabantayan ang tao. Tao ang gusto ko, hindi ang bagay na yan. Si Lola mismo ang nagsabing siya ang magpagamot, tapos ikaw pa. Ate. Pera mo naman lahat, to ng pamilya Cheng. Pero bakit siya ganyan magwaldas? Naaawa lang ako sa'yo. Kaya, Nung pinaalis mo siya, sino na magpapagamot kay Lola? Miss Cheng. Ngayong umalis na si Ginoong Gong, wala ka nang magagawa kung sisisihin mo sila. Mas mabuting isipin na lang natin kung paano mababawi ang pagkalugi. Ang ibig sabihin ni tita ay, to be honest, yung prutas na iyan, sobrang parang kamukha nung inaalay ko nung umalis si papa ko. Pinsan, ibenta mo na lang. Yan sa akin, makakatulong pa yan para sa pangungulila ko. Kayo, bibilhin niyo yan? Mukha namang ordinaryong prutas lang tong dalandan na to. Ano namang gagawin ng pamilya tang dito? May sikreto ba ito? May sikreto ba talaga dito? Handa akong magbayad ng 30 milyon. 30 milyong piso, para lang sa isang dalandan. Bigla-bigla silang nagpunta dito sa pamilya Cheng. Hindi nagsabi ng totoong pakay. Tapos ngayon gusto pa bilhin. Yung iniwan ni Ginoong Gong na prutas. Baka may palihim na nilalaman iyan. Pasensya na talaga, tita. Ang prutas na to, 50 milyon. ₱80 milyon. Dagdag pa ng kontrata ng bahay na nagkakahalaga ng 800 milyong piso. Pinsan, pagbigyan mo naman ang pangungulila ko. 80 milyon, plus kontrata ng bahay na 800 milyon. Hindi lang isang prutas ang kayang bilhin yan. Kahit daan-daang kilo ng rare na pabango, kaya na. Sa tingin mo, nabaliw na ata, si Mrs. Tang. Pero, Handa naman akong ibigay na rin sa iyo yung lupa ng pamilya Tang na nasa sentro ng South Province. Pinsan, isang prutas lang yan. Huwag ka na masyado magdamot. Sa ganitong halaga, plus lupa pa. Ganito kalaking benepisyo, wala talaga akong dahilan para tumanggi. Siyaw mo. Ibigay muna kay Tita Tang. ate, Pinsan, salamat sa iyo. May tatapusin pa ako. Aalis na muna ako. may lakad din ako, hindi na kita ihahatid. Ate, ang bilis naman nilang umalis. Bakit parang? Pakiramdam ko may nawalan ako ng mahalagang bagay. Sige na nga. Isang prutas lang naman yan. Hindi rin naman kayang tapatan ang lahat ng offer ng pamilya Tang. Iabot mo na ang prutas sakin. O, Lautang, ganito na lang. Dagdagan ko pa ng doble, yung napagkasunduan kanina. Ano, game? 2 ang presyo. Akala mo ba pulubi ako? Huwag nang agawan. Hatiin nyo na lang ng patas. CJ, Ikaw ang masusunod. Tingnan nyo ah.
Wala sa inyo ang pwedeng kumuha ng mas marami. Diyan lang sa parteng yan. Diyan lang sa parteng yan. Hindi ka maubusan. Anong iniinit mo dyan? Hindi ba ito yung anak ng pamilya Fang sa Yucheng? Sila yung pinalayas si Ginoong Gong sa bahay nila. Oo nga. Narinig ko malas na malas. Daw ang pamilya Fang. Ginoong Gong. Ako si Fang Wenyuan. Pakiusap na kalimutan nyo na ang nakaraan. Iligtas nyo po sana ang pamilya Fang. Pakiusap, Ginoong Gong, kalimutan nyo na ang nakaraan. Iligtas nyo po sana ang pamilya Fang. Anong nangyayari sa pamilya Fang? May nangyari na naman ba? Kakarating lang ng balita 1 minuto ang nakakaraan. Bagsak na ang pamilya Fang. Tuloy mo lang ang pagbabantay para sa akin. Obserbahan mo mabuti ang kilos ng pamilya Fang. Kapag may bago, agad mo akong i-update. Pamilya Fang. Bagsak na sila. Ang bilis naman. Habang nagtetea ang pinuno ng Fang, nabulunan siya. Habang dinadala sa ospital, naksidente pa ng matindi sa daan. Ngayon, hindi pa alam kung mabubuhay siya. Hindi ko talaga inakalang mangyayari to. Kakalis lang ni Gong Laoban ng kalahating araw mula sa Fang. Ang akala mong di matitinag na pamilya Fang. Biglang wala na. Kailangan kong pumunta agad sa Yunhishan. Si Gong Laoban lang ang makakatulong para mailigtas ang anak ko. Sandali lang. Sasama ako. Ang apo ko. Baka hindi na rin magtagal. Hintayin mo ako, please. Ulitin mo yung mga sinabi ni Gong Laoban bago umalis. Kahit isang salita, huwag mong kalimutan. Sinabi niya na siya at ang pamilya Cheng tabla na. Kung gusto ulit siyang imbitahin. Kahit ang pamilya Cheng, magluhod ng 3 beses at yumuko ng 9 na beses, di rin siguradong magpapakita siya. Sinabi rin niya sa inyo, Miss. Hanapin niyo na lang ang ibang kayang tumulong. Kailangan pang magluhod ng 3 beses at yumuko ng 9 na beses bago siya tanggapin. Masadong mayabang naman yata siya. Sa tingin ko, ate. Hindi mo naman kailangan. Ibigay ang dignidad ng pamilya Cheng para dyan. Miss, si Fang Wenyuan nakaluhod sa labas ng gate. Sabi niya, Gusto niyang makaharap si Gong Laoban. Sino ba si Fang Wenyuan? Hindi ko pa naririnig. Siya yung anak ng Fang family sa Yocheng. Kamukha lang ngayon, mga kalahating oras na ang nakaraan. Ang pamilya Fang sa Yocheng. Bagsak na. Ha? Bagsak na. Ang bilis ah. Hindi lang yun. Ang pinuno ng Fang nabulunan. Habang dinadala sa ospital, na aksidente sa daan. Ngayon, hindi alam kung buhay pa o patay na. Nakakatakot naman ito. Lahat ng sinabi ni Gong Laoban. Talagang nangyari. kapag bumaba sa wheelchair, malalagay sa peligro lahat ng sakuna sa pamilya Fang. Nagkatotoo. Siyaw mo. Ngayon siguro alam mo na, si Gong Laoban, hindi basta-basta dapat bastusin. Kung may mangyari kay Lola, anong gagawin natin? Ate, alam ko na ang kasalanan ko. Pupuntahan ko na si Gong Laoban ngayon. Kahit ano pa ang hilingin niya, ibibigay ko. Hindi ba sapat yun? Ihanda ang sasakyan. Pupunta na tayo ng Yunhishan ngayon. Sabihin mo kay Fang Wenyuan. Tumigil na sa pagluhod sa may pinto, hindi rin naman nandito si Gong Laoban. Isama mo na rin ang 2 cutie na to. Magluhod ng 3 beses at yumuko ng 9 na beses para imbitahan si Gong Laoban. Kapag hindi niyo siya napabalik, wag na rin kayong bumalik. Wenyuan, nandito ka na. Nasaan si Gong Laoban? Umalis na si Gong Laoban mula sa pamilya Cheng. Nasa Yunhishan na siya, tapos na ang pamilya Fang. Bakit nangyari to? Isang matinong pamilya lang sana. Biglang nawasak. Kasalanan ko lahat ito. Ako kasi masyadong namumulat sa maliit na bagay. Kaya napilitan si Gong Laoban na umalis. Kasalanan ko talaga ito. Tabi muna. Kritikal ang lagay ng pasyente. Kritikal ang lagay ng pasyente. Agad siyang i-rescue. Ihanda ang operasyon. Ang sakit. Ang sakit. How kuya? Anong nangyari kay Hao Kuya? Sumabog ang tangke ng gas sa bahay nila. Malubha ang mga paso. Kailangan ng mabilis na rescue. Sir, saglit lang po.
Si Hao Jin nadamay din. Pinggan ko. Nang hindi naging magalang siya kay Emergong, nabiyak na agad ang pinggan ko. Lahat ng ito ay karma. Dapat noon pa lang naisip ko na. Tapos na. Nabasag na. Nasugatan din si Hao Hao. Nabasag ang pinggan ko. Ano bang pingang ko? Anong kinalaman ng pingang ko na yan kay Hao Hao? Noon kasi, akala ni Hao Hao, nagkukunwaring pilay lang si Emergong. Kaya naman, sa araw ng salusalo, pinatayo pa niya si Emergong para magbigay galang. Sinabi pa niya na peke raw si Emergong. Paano niya nagawang? Ganunin si Mr. Gong? Pagkatapos bigla na lang nabasag. Ang pinggan ko ni Hao Hao. Simula noon, sunod-sunod na siyang malas. Una, nabuhusan siya ng red wine, tapos nasugatan pa ang mukha niya. Hindi ko akalaing tanda pala yon ng karma, Papa. Karma sa ginawa nating kasalanan kay Emergong. Ayokong mamatay, Papa. Ano nang gagawin natin? Malaking kasalanan ang nagawa ng pamilya Fang. Napakalaking problema nito. Si In-i Gongning. Ang pinakamahusay na Jumancer. May kakaibang kakayahan. Siya lang ang makakatulong sa atin. Sa pamilya Fang, para makaligtas tayo sa trahedyang ito. Tandaan nyo, lahat kailangang sumunod kay Emi Gongning. Kahit konting kawalang galang, bawal na bawal. Kasalanan ko lahat ito. Bulag ako sa sarili kong interes. Pinabayaan ko ang dapat mas mahalaga. Kasalanan ko talaga. Akala ko noon, nagkataon lang lahat iyon. Ngayon ko lang na-realize, babala na pala yon sa atin. Matagal nang nagbigay ng babala si King Ergong. Pero lahat tayo, binaliwala lang yon. Malapit na akong mamatay. Ayoko talagang mamatay. Papa, mag-isip ka ng paraan. Ayokong mamatay. Hindi pwede. Hindi tayo pwedeng umupo lang at maghintay ng kapahamakan. Kahit pilay na itong binti ko. Pupunta pa rin ako sa Yanheishan para pakiusapan si Mr. Gong na bumalik. Wen Yuan. Tara na, bilasan natin. Pag natagalan pa tayo, baka mahuli na tayo. Umalis na tayo ngayon. Sa edad mong yan, bakit kailangan mo pang mag-asikaso ng personal? Mga ganyang bagay, ipagawa mo na lang sa mga tauhan. 80 anyos na akong utusan. Ito na ang pinakabagay na. Edad para palakasin ang katawan. At higit sa lahat, inaalagaan ko si Sir. Ito na ang pinakamalaking karangalan ko. Tanggapin niyo po. Salamat po, Sir. Pero hindi ko lang po alam. Anong kayamanang meron dito sa loob? Napapansin kong humihina ka na, namumuti pa ang gitnang bahagi ng noo mo. Tandayan na malapit na ang katapusan mo. Inumin mo ito, makakadagdag pa ng 20 taon sa buhay mo. Maraming salamat po, Sir, sa biyaya ninyo. Ito pala ang sinasabing. Mahirap matagpuan na gamot na nakakapagpagaling ng lahat ng sakit, at nakakapagpahaba ng buhay. Ilang taon na ang nakalipas, nagkasakit ako ng malubha. Akala walang pag-asa. Buti na lang, nagbigay sa akin ng kaunti nito ang isa pang matandang kakilala ni Mr. Gong. Matindi man ang sakripisyo, ginawa nila. Kaya ako nabubuhay pa hanggang ngayon. Sir, parang may dumating na. Kailangan ko bang maghanda ng tsaa para sa lubungin? Hindi na kailangan, hayaan mo silang maghintay sa labas. And Gong, ako po si Tang Yifeng ng pamilyang Tang mula sa gitnang bahagi ng bansa. Nabalitaan ko pong may kakaiba kayong kakayahan. Lumuhod po akong nakiusap. Pakitulungan niyo po ang anak ko. Siyaw mo, handa na ba ang lahat ng gamit? Handang-handa na. Puro ito mga mamahaling bagay na binili namin. Ang lakas ng loob naming pumunta. Para pakiusapan si In Gong na tulungan kami. Para mailigtas ang buhay ng aming pamilya. Young miss, siya po si Kilratang at si Kilrasu. Ate, hindi ba sila yung dalawang dumating? Kahapon dito sa bahay natin. Hindi ko akalaing andito rin pala sila. Hindi maganda ang lagay ng kalusugan ng lola ko. Hindi siya pwedeng tumanggap ng bisita. Sana huwag kayong magdamdam. Maupo na muna kayo. Ipaghahain ko kayo ng tsaa. Walang sama ng loob. Hindi na kami upo. Ang totoo. Nabalitaan naming, hindi maganda ang lagay ng kalusugan ni Tandang Cheng nitong mga araw. Kaya napadaan kami para kumustahin. Mukhang hindi talaga pakikiramay ang dahilan nila. Gusto nilang mauna kay Emil Gong. Kaya pala, kahapon gusto nilang bilhin kaagad. Yung bunga na yun. Makinig kayo, kailangan mauna tayo sa kanilang dalawa para maimbitahan nating bumalik si Emil Gong. Opo.
ang buong angka ng Cheng, ay nagpunta dito para humingi ng tawad kay Emily Gong. Maraming beses na namin kayo na-offend. Patawad po, Nergong. Ergong, alam na ng Fang family ang mga pagkakamali nila. Kaya espesyal kaming pumunta rito. Lumuhod kami para humingi ng tawad. Papa, Ginoong Gang, alam ko na ang pagkakamali ko. Nakikiusap ako sa inyo. Para kay change lang sana. Tulungan niyo ang pamilya Fang. Bakit? Ang pamilya Fang ba ay naparusahan na? Ngayon pati kayo, pumunta rin dito para kumbinsihin si Ginoong Gong umuwi. Tay, tignan mo sa banda roon. Sino yung nakaluhod? Mga kapatid na babae mula sa pamilya Cheng. Pati mga leader ng pinakamalalaking pamilyang May. Angkan mula sa 2 probinsya sa gitna. Sila yung tipong basta kumalampag ng paa. Lahat ng tao sa probinsya ay mangangalabit. Sila ba lahat ay para lang hilingin si Ginoong Gang? Grabe, galing pala ni Ginoong Gang. Ako, ano bang mga ginawa ko noon? Ginoong Gang, talagang alam ko na ang pagkakamali ko. Palalampasin nyo na sana. Maawa na kayo. Please, tulungan nyo na kami. Hindi mo naman totoong alam ang mali mo. Takot ka lang mamatay ng maaga. Ibinuwis ni Fang change lang ang buhay niya para maprotektahan ni Ginoong Gang ang pamilya Fang sa loob ng 1 taon. Pero kayo, nung sa handaan, sinadya niyong magplano at pinilit si Ginoong Gang na gamitin ng malas para batiin ng long life. Pagkatapos ng handaan, pati wheelchair ni Ginoong Gang, inagaw niyo pa. Ngayon lang kayo natakot. Huli na. Takot lang kayo mamatay. Umalis na kayo agad. Huwag niyo nang damiin ang paningin ni Ginoong Gang. Sino kayo? Siya si Lolo Xiao, mula sa pamilyang Xiao sa Kyoto, bantog na angka ng mahigit 1 siglo. Ganitong klase ng tao. Paano napadpad dito? Iyan ang mismong Xiao mula sa Xiao family, di ba? Ako si Xiao Huanien, karaniwang tao lang. Taga-silbi lang ni Ginoong Gang. Taga-silbi, mas maimpluwensya pa kayo, pamilya Fang. Nung sa handaan, pinilit niyo si Ginoong Gang na lumuhad at magbigay galang sa inyo. Galing ka sa Xiao family ng Kyoto. Pero taga-silbi ka lang kay Ginoong Gang? Mapili ni Ginoong Gang na maging taga-silbi. Pribilehiyo na yun para sa akin. Hindi tulad sa pamilya Fang nyo. Puro katangahan at walang alam. Sayang ang mga sakripisyo ni Fang Changeling. Pati kabutihan at buhay niya, nasayang lang. Kabutihan at buhay ni Changeling. Anong ibig mong sabihin? 1 taon na ang nakalipas. Isinakripisyo ni Fang Changeling ang buhay niya para lumitaw si Ginoong Gang at tulungan ng pamilya Fang na makalampas sa problema. Hindi nyo man lang na-appreciate, pati di nyo nire-respeto si Ginoong Gang. Grabe. Karapat-dapat lang kayo maparusahan. Changeling. Ginawa mo lahat yun para sa pamilya Fang. Pasensya na, Changeling. Dapat lang akong parusahan. Hindi ko sinunod ang payo mo. Ako ang Samaire sa pamilya Fang. Kaya pala noon pa. Lagi akong pinaalalahanan ni Mama na dapat si Ginoong Gong ang sundin sa lahat ng bagay. 1 taon ng katahimikan ng pamilya Fang, binuwis ni Mama ang buhay niya para dito. Napakalaki pala ng kapalit para lumitaw si Ginoong Gong. Kinailangang ialay ni Fang Changeling ang buhay niya. Kung alam mo na, edi umalis ka na. Ang nangyari sa pamilya Fang, kami rin ang may gawa niyan. Karapat-dapat lang kaming magdusa. Tay, Alis na tayo. Huwag na nating pilitin si Ginoong Gong. Ako ang wala sa tamang isip. Dapat lang akong parusahan. Fang Wenyuan. Ginoong Gong, nagbago na po kayo ng isip. Sa loob ng 1 taon, tapat ka sa tungkulin mo, kahit hindi maayos ang asal ng kapamilya mo. Nanatili kang may respeto, sinikap mong pigilan, ikaw at ako, may natitira pang nakaraan na dapat tuparin. Pwede kitang payagang manatili sa tabi ko hanggang 3 talampakan ng layo. Sisiguraduhin kong mapaprotektahan ka laban sa anumang kapahamakan. Pero ang tatay at kapatid kong lalaki, Tungkol sa ibang miyembro ng pamilya Fang, masyadong malalim na ang kasalanan nila. Wenyuan, ayos na ito. Basta mabuhay ka. May pag-asa pa ang pamilya Fang. Sa susunod, maging maayos ka sa tabi ni Jigong. Ipalit mo ang kasalanan natin sa kanya.
Pa, Kasalanan ko to. Hindi dapat pinilit ni Papa na umalis si Jigong. pa, Fang, condolence po sa inyo. Ako ang kinatawan ng ospital para mag-abiso. Si Hao Hao, namatay siyang hindi na isalba. ayos na rin. Ayos na rin. Aalis na rin ako. Nakakapagod talaga. Tao. Dalhin nyo na sila palabas. Ma, sasamahan ka namin ni Papa. Kayo, umalis na rin kayo agad. Gusto ni Sir ng katahimikan. Pinayagan na kayong umalis. Hindi na kayo papayagan bumalik. Probinsya ng Nan, Pamilya Cheng. Magkapatid na Cheng Zikian. Sa habang buhay, handa kaming maging utusan. Ituturing si Sir bilang amo. Nakikiusap kami. Iligtas mo ang aming lola. Ate, bakit ka ganito? Buong puso na yung pasya ko. Lumayo ka na. Sir, pakisamahan niyo na kami. Sir, dati pa na ganyan ang trato nila sa'yo. Huwag mo silang pahintulutan. Pumasok kayo. Ate, Sir, pasensya na po. Sir. Sir, noon, ako ang nagkamalit di nakakita. Naka-offend po ako. Sir, kami ng kapatid ko handang sumunod bilang amo ka. Kahilingan lang na tulungan mo kaming bumangon. Ilang alila. Akong dapat magtrabaho, lahat sinunggaban na nila. Wala talagang maayos sa kanila. Gusto lang makagulo at agawan si Sir. Makapalang malas, di nagkakawatak-watak. Lalong lumalala. Sa palagay ko, ang problema ng Duan Longju pa unang hakbang lang. Ang tunay na ugat, nasa kailaliman ng lupa. Sadyang naistorbo ang pinag-ugatan ng malas. Ibig ba sabihin ni Sir, kahit mailigtas si Lola, babalik din ang malas? Hindi lang pamilya Cheng ang apektado. May gumamit ng Feng Shui bilang sandata. Pilit pinuputol ang kapalaran ng kabundukan ng Daxia. Si Cheng Qingxiu, nahadlangan ang landas niya noong araw. Kaya napahamak, madaling iligtas ang isa. Pero kung gustong supilin ang malas sa isang lugar, ayusin ang ugat ng lupain, kailangang hanapin ang pinagmulan. Ay Gong, kung willing kang tumulong, buong lakas ng Cheng family ibubuhos ko. Matulungan ka lang kalmahin ang malas. Iisa lang ang hinihiling namin, iligtas mo ang buhay ni Lola. Ako ay isang eksperto sa lupa. Di ko hahayaang sirain ng masasama. Ang Daxia natin, ang tungkol kay Cheng Qingxiu, tatanggapin ko. Pero ang lakad na to, hindi lang para magligtas ng tao. Buo ang suporta ng Cheng family sa iyo. Ang usapin ng Tang family, ipapaubaya ko na sayo. Ayos. Ay Gong. May mahalagang gagawin si Sir. Huwag niyong istorbohin. Ang tungkol kay Lolo Xiao, mga apo natin yun. Pinapakiusap sa'yo ni Sir na iparating sa inyo. Ang prutas na ipinagkaloob dati sa Cheng family. Ibabad sa tubig at inumin. Doon lang gagaling. Salamat kay Lolo Xiao. Ang apo ko, may pag-asa na. Salamat. Ang anak ko may pag-asa na rin. Ano pang inaantay nyo? Umuwi agad at kainin ang prutas. Bilisan nyo. Oo, Yung long life fruit ba talagang epektibo? Kaunting kain lang, bubuhay na uli si Young Master. Yan ay mula pa sa kapital. Personal sinabi ni Lolo Xiao. Hindi yan madadaya. Anak ko. Gumaling ka na, ha? Young Master, gising ka na sa wakas. Si Igong parang makapangyarihang immortal. itong prutas na to, totoo ngang niligtas ang apo ko. Ang prutas na bigay ni Sir, talagang may pambihirang bisa. Hindi ko rin alam paano niya ililigtas si Madam Cheng. Ito, pinapasuot ni Ye, Gong sa lahat ang sinulid na ito. Para saan ba to? Wala na akong paki kung may silbi man o wala. Kilala na ni Miss si Sir bilang amo. Di kami pababayaan ni Sir.
Luhod. Lahat ng Cheng, lumuhod para kay Yigong. Ipagdasal na baguhin ang kapalaran ni Madam. Si Cheng Qingzhu talagang malas ang sapit. Tanging purong dugo lang ang pwedeng ipalit buhay. Kayo. Handa na ba kayong magbigay para kay Cheng Ziqian? Handa ang buong Cheng family na isugal lahat. Ang sinulid na hawak nyo, tinatawag na anti-malas na sinulid. Isuot sa pulso, makakatulong para di mapasok ng malas. Makaligtas ngayong gabi, siguraduhin, huwag tanggalin, kung hindi, bale wala lang ang sugat. Pero pwede ring ikamatay. Naintindihan ba? Opo. Lahat lumayo na. Opo. Ay Gong, kailangan bang kapalit ng buhay ko ang lagay ni Lola? Hindi na kailangan. Sir, ito po. Isuot nyo palagi, huwag alisin. Paglampas ng alas 8 ngayong gabi, manatili sa kwarto, huwag lalabas. Sige po. Ay Gong, may magagawa pa ba ako? Sa kanluran ng Cheng family may altar. Nilagay ko na roon ang dating wheelchair. Sa ngayon, pumunta ka na agad. Araw-araw mag-meditate at magsulat ng dasal. Hanggat walang utos, huwag alis. Kung hindi, siguradong, matulad ka sa nangyari sa Fang family. Sige po. Malapit na ang malas. Sa Cheng family. Talaga may hindi nakikinig sa bilin. Paglampas ng alas 8 ngayong gabi, manatili sa kwarto. Huwag lalabas. Anong nangyari dito? May mga kapamilya. Hindi sumunod sa bilin ni Ginoong Gong. Habang naliligo, inatanggal nila ang linya pang kontramalas. Hindi akalain wala pang 1 minuto. Biglang sumabog ang mainit na tubo ng tubig sa banyo. Ngayon, yung pasyente, dinala na sa ospital. Ano? Grabe ba? Sobrang grabeng paso sa mukha. Nailigtas ang buhay, pero yung mga mata, baka hindi na mailigtas. Naintindihan ko na. Pwede ka nang umalis? Sige po. Bakit bukas ang pinto? Nakakandado naman kanina. Saan galing ang tunog na iyon? Parang mula sa banyo ah. Bumalik ang malas. Hindi pa tapos ang problema ng putol na dragon, Cheng Qingzhu. Nasa bingit ng kamatayan. Gamitin ang tinta bilang gya, para patahimikin at protektahan ang bahay. Naku, nasa panganib si Cheng Ziqian. Naku, Sir, ikaw, bakit bigla kang lumitaw sa harapan ko? Bakit hindi na ako makagalaw? Hindi ba ako nananaginip? Hindi ka nananaginip. Sir, Anong nangyari? Ibigay mo sa akin ang gamit. sir, sasabihin ko sa iyo. Kanina sobrang weird ng kwarto na to. Ito. Bakit naging pula to? Kanina okay naman. Ito ang sumalag ng peligro para sa'yo. Ito, para sa akin, namatay. Ang bulaklak na ito ay tumubo sa lupa ng linya ng pamilya. Pwedeng masalag ang kapahamakan ng mga ordinaryong tao. Ang lola mo gusto baguhin ang kapalaran. Kailangan isang buhay kapalit ng isa pang buhay. Ang buong pamilya ng Cheng ay maghahati ng kabayaran. Ang binti Lian ay namatay para sa'yo. Chen Guhai, sayang lang. Bakit sayang?
Hindi pa natatanggal ang malas ng Duan Longju. Kung bintilian lang ang aasa, walang silbi sa pagpapalawig ng buhay. Kailangang masolusyonan ang sitwasyon. Para masyalba ang tao. Sir, paano masosolusyonan ang problema? Tamang panahon na. Dalhin mo ako sa ancestral house. Sa southeast na sulok. Dito mismo, dati bumagsak tong parte na to. 3 tao ang namatay sa ilalim nito. Ang malas ay pumunta na sa linya ng lupa. Gamitin ang pako na ito. Itusok ng 3 pulgada sa lupa. Banggitin mo ang pangalan ng lola mo. Gamit ang dugo ng Cheng na pamilya bilang gabay, nasolusyonan na ang problema. Wala nang kabayaran, ang malas ng Duan Longju, nawala na, bukas, pwede nang simulan ang pagsagip sa lola mo. CJ. Lola, Gong Sir, sino nga ba talaga siya? May kakayanan siyang tapatan ang langit. Ang dami talagang kakaibang nangyari kagabi. Yung bintana ko, palaging pinaputok ng hangin. Pagbaba ko ng hagdan, halos nadulas pa ako. Ang malas ko talaga. Santang Suko, hindi ba siya dumating ngayon? Santang Suko, bakit? Anong nangyari? Kagabi, tinanggal niya yung sinulid na yon. Habang naliligo siya, napaso ng matindi ang buong mukha. Pati mata niya baka mabulag. Ano? May isa pang balita. Kanina umaga, nung nagising ako, napansin ko yung sinulid ganito na itsura. Hindi makakatakas si Chen Qingzhu sa kapahamakan. Mga direct blood lang ang pwedeng magbuwis ng buhay kapalit ng buhay. Kayo, handa na ba kayo para sa pagbabayad para kay Cheng Ziqian? Ang Cheng na pamilya handang gawin ang lahat makabawi lang. Itong sinulid sa kamay nyo. Tawag dyan ay disyaksyan. Kapag isinusuot sa pulso, makakatulong para maiwasan ang malas. Para maging ligtas. Ngayong gabi, hindi pwedeng tanggalin. Kung tatanggalin mo, mababa, sugat lang ang abutin. Malala, mamatay ka. Naintindihan ba ninyo? Ito na ba ang tinutukoy ni Gong Sir na kabayaran? Pag namula ang sinulid, ibig sabihin nasalag tayo sa malas na may dugo. Si Santang Suko, tinanggal niya ang sinulid na iyon. Walang sumalag sa kanya sa peligro. Kaya, Ate, kagabi, ang dami nating na-experience na kakaiba. Naranasan ko rin. Down pa lang kahapon. Nagbukas mag-isa ng tubig ang bathtub. Biglang may wire na may kuryente sa sahig. Ano, kung bumaha ang tubig, pwede kang makuryente. Tama, habang pinapatay ko ang tubig, bigla akong natumba. Halos bumangga ulo ko sa bathtub. Akala ko mamamatay na ako. Si Gong Sir, bigla na lang lumitaw at niligtas ako. Grabe naman. Hindi ko sukat akalain. Ang kakayanan ni Gong Sir, simula ngayon. Ang Cheng na pamilya. Si Gong Sir na ang susundin. Walang kahit anong pagkukulang. opo. Gong Sir, mauna na po kayo. Handa na ba lahat? Sir, handa na ang lahat. Ganun pala. Ang international na grupo, plano nilang gawin ang Dingtu Kijian, Shu sa araw na tumaas ang dragon. Totally babaguhin ang kapalaran ng Daxia Shanchuan. CJ, samantalahin ko na rin ang pagkakataon. Bibigyan muna kita ng pabor. Sino ang nagtatangkang guluhin ang ginawa ko? Di siya Gong Ning. Nagpakita ang syaling. Sakto, pwede ko na ring alisin. Ito ang Di Mai Deng. Gamit ang dugo ng direct na Cheng pamilya bilang gabay. Sindihan, pwedeng ibalik ang malas. Gamitin ang dugo ko. Pag umilaw ang lampara, lilitaw ang malas. Pag namatay ang ilaw, mawawala ang malas. Yung gumawa ng setup mula sa international na grupo, tinamaan na rin ng balik. Sa ilang panahon,
Hindi na sila makakagulo. Safe na si matandang ginang. Ito ba yung buong akala ko yon ay iniiwan ni Gong Sir para sa Cheng pamilya? Namamalikmata ba ako? Bakit basta-basta na lang lumitaw ulit? Naalala ko na ang prutas na ito, binili ito ng Tang pamilya sa huli. Bakit biglang nagbago ang panahon? Simpleng galit ng langit lang. Wala yan. Wen Yuan. Kumuha ka ng isang mangkok na malinaw na tubig. Noong huli, bumisita ang Tang pamilya. Pagkakita pa lang ng prutas, ayaw ng bitawan. Pati 8 bilyon ang kapalit. Sabi daw para sa pagtanggal ng lungkot daw. Lahat ng iyon kasinungalingan. Malinaw, hindi ordinaryong prutas ito. Alamin mo nga kung para. Saan ang prutas na iyon? Opo. Talaga bang wala itong masamang epekto? Ikaw magdala ka ng tsaa. Sa tsaa, bilang paggalang, ipagpaumanhin mo langit at lupa. Buksan ang daan para sa lahat. Nakakatakot sobra. Gong Sir, may lakas ng loob na pasunurin ang langit at lupa. Ang tsaa na ito, pag pinagtapon sa sahig, biglang umaraw. Ngayon ko lang naintindihan, bakit, si Xiao Laote, nagpagamit sa kanya bilang alipin. Ayos na ayos. Ang Cheng pamilya, malapit nang umangat at magtagumpay. Chen Qingzhu, magising ka na. Lola, Ako, buhay pa ako. ngayon, wala na ang balakid ng Duan Longju, nawala na rin ang malas. Ang malas na nakakapit sa'yo, nawala na rin. Maraming salamat po, Ginoong Gong, sa pagliligtas ng buhay ko. Hindi mo na kailangang magpasalamat sa akin, na bago na ang feng shui ng ancestral house ng pamilya Cheng. Simula ngayon, bahala ka nang magdesisyon sa sarili mong buhay. Ako'y nakaluhod at taos-pusong nagpapasalamat kay Ginoong Gong sa pagligtas. Lola, ikaw naman. Lahat kayo, lumuhod na. Hindi ko naman intensyon na gambalain si Ginoong Gong. Kaya lang, nagkataon lang ang nangyari. Ang aking apo, bata pa talaga, ang mga panlabas na puwersa na pinangungunahan ng internasyonal na kooperatiba, nagbabanta sa amin. Kung mawawala ako, wala nang masasandalan ang mga apo ko. Kaya naman, gusto mong ako ang magiging sandigan nila. Kahit maliit ang pag-asa, handa ang pamilya Cheng na subukan ang lahat. Ang lakas ng loob mo ha. Lahat ng ito, ako lang naman ang nagdesisyon. Alam ko namang umatras na si Ginoong Gong. Pero dahil sa sarili kong interes, ilang beses ko siyang ginambala. Hinihiling kong parusahan ni Ginoong Gong. Dito ka na lang lumuhod buong gabi, para matauhan ka. Ang mga apo mong babae, aalagaan ko sila. Kung pansamantala, o panghabang buhay man. Nakadepende na sa kapalaran nila. Maraming salamat Ginoong Gong sa iyong pagtulong. Lola, umalis na si Ginoong Gong. Tumayo ka na po, Lola. Hayaan mo na ako. Ang mahalaga ay si Ginoong Gong. Maprotektahan lang ang pamilya Cheng. Kahit lumuhad ako ng isang gabi, kahit maghabang buhay pa, kaya kong tanggapin. Lola. Lola. Zichen, Zimo, mula ngayon, may sandigan na kayo kay Ginoong Gong, kaya panatag na ang loob ko. Lola,
Nang magiwan ka ng isang salita, bigla kang nawalan ng malay. Sabi mo, may kakaibang kakayahan si Ginoong Gong. Kayang magpagaling ng may sakit at bumuhay muli. Lola, Paano mo po nalaman iyon? mahaba ang kwento niyan. Isang taon na ang nakalipas. May kumalat na balita sa mga elite. Nasa ilalim ng lungsodyo, may nakatagong minahang ginto. Pinlano kong bilhin iyon. Sige, pumunta ka na. Ano? Magbalik ka. Pero ang kapwa kong kaibigan mula sa Jingdo ay nagsabi, ang lupang iyon. Tinanggihan ng pamilya Xiao. Sa likod ng Xiao, may naggagabay na eksperto. Sabi ng eksperto, may masamang espiritu sa lupaing iyon. Kapag ginalaw, may maaaring trahedya. Tama nga, sa huli ang pamilya Fang, ang nakakuha ng lupa. Ilang sandali pa, sunod-sunod ang sakuna. Hanggang sa, Ginoong Gangning, naimbitahan sa pamilya Fang, at sakalang gumanda ang lahat. Ang pamilya Xiao. Teka, si Xiao Lautaya, hindi ba't siya ang alipin ni Ginoong Gang? Ano, Zimo? Sabi mo si Xiao Lautaya, ay alipin ni Ginoong Gang. Tama, nang pumunta ako sa Yanhei Mountain, para anyayahan si Ginoong Gang. Sarili kong narinig, sinabi ni Xiao Lautaya na, ngayon, isa lang siyang alipin ni Ginoong Gang. Ang eksperto sa likod ng pamilya Xiao. Baka naman pala si Zichen. Punta ka sa aking silid-aklatan, kunin mo ang litrato sa drawer at dalhin mo dito. Sige po. Sa edad ng eksperto. Siguro mga 50 o 60 na siya. Samantalang si Ginoong Gang, nasa 20 lang ang edad. Parang di naman tugma. Itong nakaluhod. Sobrang kamukha ng Xiao Lautaya noong 3 o 40 taon ang nakaraan. At yung nasa tabi. Parang pamilyar ang mukha niya. Lola. Tingnan mo yung nakaupo roon. Hindi ba't kamukha ni Ginoong Gong? Oo, sobrang magkahawig. Ang litratong ito, nakuha ko lang ng hindi inaasahan. 30 taon na ang nakalipas. Siya ang nagpabantay sa pamilya Xiao. Kaya naging pinakamatibay na pamilya sila, isang tagong. Eksperto pala. Ang eksperto ay si Ginoong Gang pala. Ano? Paano nangyari yun? Napakatagal ng panahon ang lumipas. Paano siya hindi nagbago kahit kaunti? Baka, mas malakas pa siya kaysa sa iniisip ko. Hindi lang basta marami. Siguradong marami pa. Naalala ko, noong dekada ang nakalipas, pamilya Xiao. Isa lang ordinaryong angkan, pero bigla na lang, naging pinakabantog na pamilya sa Jingdu. Tama yan. Ang lahat ng mayroon ang pamilya Xiao ngayon, dahil sa eksperto na iyon. Zichen, Zimo, ang kinabukasan ng Cheng family. Nakasalalay sa inyo. Sige po, Lola, huwag kang mag-alala. Totoo ba ang lahat ng ito? Ang bergamot na iniwan ni Ginoong Gong para sa Cheng family, tinawag na prutas ng mahabang buhay. Nakakabuhay at nagpapagaling ng sakit. Totoong totoo. Binili ito ng pamilya Tang ng mahal, para lang ipagamot ang anak nila. Habang, ang pamilya Xiao ng Jingdo, lagi silang bumibili ng bergamot na ito. Anumang kondisyon, tinatanggap nila. Miss, ang tungkol sa bergamot, nalaman ko na. Ano? Meron palang ganun. Napakataas ng estado ni Ginoong Gang. Naglakas loob ka pang maglapastangan. Pumunta ka na, punta ka sa bahay ampo. Tanggapin ang parusa ng pamilya. Opo, Sige, sabihin mo na. Anong pinagmulan ng bergamot na ito? Ma'am Cheng. Ang bergamot na iniwan ni Ginoong Gong, tinawag na prutas ng mahabang buhay. Prutas ng mahabang buhay. Sabi nila, ang prutas na ito, nakakapagdugtong ng buhay, at nakakapagpagaling ng sakit. Noon, ang matandang Xiao, dahil sa prutas na ito naligtas. Bilis, ipakita mo sa akin. Naku,
Lola. Nabili na yan ng pamilya Tang ng napakamahal. Ano? Ikaw. Lola. Ano? Ikaw, Lola. Magising ka, Lola. Haba ng buhay na prutas iyan. Iyan ay mula sa pamilya Xiao. Kay hirap niyang makuha, hindi basta-basta nakukuha iyan. Kayo, bakit ninyo naibenta iyon? Lola. Matandang ginang. Lola. Lola, magising ka naman. Lola. Gonggino. Gonggino, pakiusap, tulungan ninyo ang lola ko. Gino. Ako. Isang prutas para sa mahabang buhay lang naman ito. Bakit kailangan magpanik ng ganyan? Ginoo. Buong prutas iyon. Kasing laki ng kamao, oh. Noong panahon ng Xiao family. Para lang sa maliit na piraso. Inikat nila ang buong syudad kakausap ng tao. Ako. Ang sakit sa dibdib ko. Ngayong ang pamilya Cheng, sobrang mahalaga sa kanila ang prutas na ito. Isipin nyo na lang. Tinanggap ko ito bilang regalo niyong magkapatid sa akin. Sige, bilisan nyo. Pamilya Cheng. Maraming salamat po sa prutas, Ginoo. Pamilya Cheng, maraming salamat sa prutas, Gonggino. Gino. Nabura na ang malas sa amin. Pero bakit parang, ganito pa rin ang nangyayari sa kalikasan? Kahit nasira na ang Dragon Formation, ang pinagmulan ng malas sa lupa ay tuluyan ng nagising. Magulo pa rin ang sitwasyon. Kahit natalo ang international na mga grupo, pero hindi pa rin sila sumusuko. Pag ang dragon ay bumangon, siguradong babalik sila ulit. Paano po naming malulusutan ito? Kailangan kong pumunta sa lupaing mataas sa Timog Kanluran. Gamitin ang sarili ko bilang pangtuwid. Para mapakalma ang malas sa lupa ng 3 buwan. Sa panahong iyon, Pamilya Cheng, kailangan niyong pangalagaan ang negosyo. At mag-ingat sa lahat ng gagawin. Gino. Sasama po ako sa inyo. Sumama ka sa akin. Para mas maging ligtas ka. At may pagkakataon kang matuto. Gino, kailan po kayo babalik? Kapag muling namukadkad ang Golden Lotus. May gusto pa ba kayong ipagbilin, Ginoo? Ang lahat ng sanhi at bunga sa mundo, nagmumula sa puso. Kung rerespetuhin mo ang langit at lupa, sila mismo ang magpoprotekta sa iyo.